Paano kung ikaw na itinuring na pinakamalakas na assassin ay namatay habang hinahabol ang kalayaan? Ngunit, tila ang tadhana ay mapagdiro. Nang binigyan ka ng pangalawang pagkakataon, nagising ka sa isang pamilya na kung saan kumitil ng buhay mo. Si Chun Hajan, ang assassin na may walang kapantay na lakas ng Righteous Heavenly Alliance, ay namatay sa paghahabol ng kanyang kalayaan. Ipinanganak muli bilang kilalang-kilala at ikatlong binatang Panginoon ng demonic cult, siya na ngayon ang lihim na sandatang hindi inaasahan ng kahit sino. Ito ang kanyang paglalakbay para sakupin ang mundong siyang nagtatak sa kanya bilang kontrabida. Handa ka na ba sa isang kwento kung saan nag-iba ang lakas, at wala nang anuman ang tila totoo? Sa isang sobrang talim na bangin, naroon si Chun Hajan, ang pinakamalakas na mamamatay tao mula sa Righteous Heavenly Alliance, na abala sa isang matinding laban. Masaya niyang hinahamon ang mga kalaban na sabay-sabay siyang atakihin, dahil alam niyang malapit na ang kanyang oras. Galit at napahiya ang mga kalaban kaya sumugod sila ng sabay-sabay kay Chun Hajan. Dalawang mandirigma ang sinubukang umatake mula sa likod niya, pero agad niyang napugutan ang kanilang mga ulo gamit lang ang isang atake. Hindi niya mabilang kung ilan na ang napatumba niya habang patuloy siyang lumalaban sa mga umaasang matalo siya. Hindi tumigil ang mga kalaban, lalo silang sumugod dahil gusto talaga niyang patayin, pero hindi na inalintanan ni Chun Hajan kung gaano karami pa ang lalaban sa kanya. Sa loob ng 30 taon, ngayon lang niya naramdaman ang pag-asa ng kalayaan. Isang grupo ng mga kalaban ang nagkasabay-sabay na itinutok ang mga espada kay Chun Hajan. Pero nagulat sila nang makita si Chun Hajan na nakatayo na sa ibabaw ng kanilang mga talim. Tumalon siya ng napakataas, at napuno ng takot ang mga tao. Alam nila na hindi basta-basta si Chun Hajan, siya ang pinakamalakas na mamamatay tao at isa sa 10 pinakamahusay na mandirigma sa kanilang lugar. Mula sa taas, inihanda niya ang isang atake na parang missile na bumagsak mula sa langit. Marami agad ang napatumba dahil sa malakas niyang atake. Habang nagpapahinga siya ng kaunti, inakala niyang tapos na ang laban, pero dumating pa ang bagong grupo ng mga kalaban. Dito na nalungkot si Chun Hajan dahil kahit ilang kalaban na ang kanyang napapatay, hindi pa rin sila nauubos. Pagod na siya sa walang tigil na laban dahil gusto niyang makalaya mula sa leader ng Righteous Heavenly Alliance na walang awa siyang ginagamit bilang kasangkapan sa pagpatay. Nagpatuloy ang matinding labanan hanggang sa dumating ang gabi. Kahit sugatan at sobrang pagod, lumalaban pa rin si Chun Hajan. Bumagsak siya sa lupa at nagsimulang dumura ng dugo, pero determinado siyang makuha ang kanyang kalayaan. Bumangon siya ng mahina at nagpatuloy sa pagpunta sa isang lihim na lugar kung saan may mga halamang gamot at isang elixir para pagalingin ang kanyang mga sugat at maibalik ang kanyang lakas. Ngunit dahil gutom at pagod, bumagsak muli siya. Naisip niya ang pangarap na makakain ng dumplings habang nakatingin sa buwan, dahil 7 araw na lang ang kinain niya ay konting beef jerky lang. Biglang may anino na bumaba mula sa langit at umatake kay Chun Hajan. Nagulat siya sa kakaibang paraan ng pag-atake. Sunod-sunod ang mga atake ng kalaban, at napagtanto ni Chun Hajan na ang kalaban niya ay ang Diyos ng Kamatayan, ang pinakamalakas na mandirigma mula sa katimugang kapatagan. Hindi niya inakala na hahabulin pa siya ng isang elite mula sa Stillblood Fortress. Kahit gusto na niyang huminto, wala siyang magawa kundi lumaban muli. Nagpalitan sila ng malalakas na atake hanggang sa napatay niya ang kalaban. Pagkatapos nito, tinawag ni Chun Hajan ang isang nilalang na nagtatago sa gubat. Lumabas ang reyna ng mga demonyo, masaya dahil hindi siya nakalimutan ni Chun Hajan sa 6 na taon ng kanilang pagkakalayo. Samantala, dumating ang unang elder ng Righteous Heavenly Alliance sa lugar ng laban. Nagulat siya nang makita ang dami ng mga bangkay ng mga martial masters mula sa Stillblood Fortress. Napagtanto ng leader ng Righteous Heavenly Alliance kung gaano kalakas si Chun Hajan, na kilala rin bilang Assassin King. Kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga kasama na sundan ang enerhiya ng reyna ng mga demonyo, dahil sigurado siyang nandyan din si Chun Hajan. Ang pangalan ng Secret Demon Queen ay Kwak Sokyo. Si Kwak Sokyo ay gumagamit ng isang espesyal na teknik na nagpapanatili sa kanya na mukhang bata at maganda kahit mahigit 60 na taon na siya. Pero sa likod ng kanyang magandang anyo, isa siyang demonyong mamamatay tao na hindi makakatulog kung hindi siya nakakapatay ng kahit isang tao sa gabi. Nang makita ito ni Chun Hajan, napuno siya ng takot.
Hindi lang pala sapat ang mga mandirigmang pinadala ng Steelblood Fortress para patayin siya. Kasama na rin dito ang sikat na mamamatay tao na si Secret Demon Queen. Tila gusto talaga niyang patayin si Chun Hajan. Pero may naiisip pa rin si Chun Hajan na paraan para makaligtas. Nagsimula silang magbiruan ni Secret Demon Queen. Inasar siya nito dahil agad niyang hinugot ang kanyang espada kahit espesyal daw ang kanilang relasyon noon. Pero hindi ito inisip ni Chun Hajan na espesyal, kaya sinabi niya na tigilan na ang pagbibiro. Tiwala si Kwak Sokyo na mahina si Chun Hajan sa kanyang kalagayan, at sinabing umatake na lang siya imbes na magsalita. Pero sinagot siya ni Chun Hajan ng pang-aasar. Tinawag niya itong Lola, at pinagtawanan kung bakit siya matatakot sa isang matandang babae na puro lang salita. Nina si Secret Demon Queen at pinagbantaan si Chun Hajan na huhugutin ang kanyang gulugod kahit magmakaawa pa siya. Pero mas lalo pa siyang naasar, kaya pinagsabay niya ang pang-aasar at sinabi na nagiging sensitibo na si Secret Demon Queen dahil tumatanda na. Galit na galit si Kwak Sokyo, pero bigla siyang kumalma at ngumiti. Naisip ni Chun Hajan na baka may plano ito, kaya handa siyang makinig. Nagsimula nang magkwento si Secret Demon Queen tungkol sa kanyang dahilan kung bakit siya narito. Sinabi niyang si Chun Hajan ay galing sa Righteous Heavenly Alliance at tinuruan bilang pinakamahusay na assassin. Kaya espesyal siyang hiniling ng Steelblood Fortress para sumupil sa kanya. Idinagdag niya na ang enerhiya ni Chun Hajan, na tinawag niyang core energy, ay napakalinis at malakas kaya dapat siya mapasama sa pinakamagiting na sekta ng mga mandirigma. Alam ni Secret Demon Queen na gusto ni Chun Hajan na patayin ang kanyang mga kalaban, pero humanga siya sa lakas at galing nito dahil napapatay nito lahat ng mga martial masters na kalaban niya. Napagtanto niya na ang tanging dahilan ay natutunan ni Chun Hajan ang pinakamalalim na lihim ng Nine Sects martial prowess. Kaya ngayon, napagtanto ni Chun Hajan kung bakit si Secret Demon Queen ay piniling makipag-usap muna sa kanya imbes na agad na makipaglaban at pumatay. Gusto kasi nitong malaman ang tungkol sa lihim ng Nine Sects martial prowess at iba pang sikreto ng Righteous Heavenly Alliance. Natawa si Secret Demon Queen nang malaman na hindi lang basta mandirigma si Chun Hajan, matalino rin siya at hindi basta-basta naloloko. Alam ni Chun Hajan na tuso si Kwak Sokyo, at kahit gusto niyang makuha ang mga sagot, hindi niya ito isisiwalat sa Steelblood Fortress. Inamin ni Secret Demon Queen na wala siyang interes sa mga lihim ng Righteous Heavenly Alliance, at kahit hindi siya pinapadalhan ng Steelblood Fortress, ang tanging gusto niya lang ay malaman ang lihim ng Nine Sects martial prowess. Kaya inalok niya si Chun Hajan ng kasunduan, ipaalam niya ang lihim kapalit ng buhay ni Chun Hajan. Pero hindi pumayag si Chun Hajan. Nagdilim ang kanyang paningin dahil alam niyang malapit na siyang mamatay, kaya hindi patas ang alok na iyon. Napakaseryoso ng problema ni Chun Hajan dahil sa tinatawag na blood parasite. Ito ay isang sumpa na ipinapataw sa mga taong nagtaksil sa Righteous Heavenly Alliance. Kapag may nagtaksil, ang blood parasite ay nag-a-activate sa katawan nila. Sa ganitong paraan, hawak ng leader ng alliance ang buhay at kamatayan ng mga assassin, para siguraduhin hindi sila tatakbo o magtataksil. Parang wala ng pag-asa si Chun Hajan, pero sinabi ni Secret Demon Queen na kaya niyang tanggalin ang sumpa kung makikipagtulungan siya. Sabi niya, pinag-aralan niya ang demonic arts ng Diyos ng Kamatayan at marami siyang alam tungkol sa mga lason. Dahil sa kanyang demonic prowess, kaya niyang alisin ang blood parasite basta ituturo niya sa kanya ang Nine Sects martial prowess. Bigla namang tumawa si Chun Hajan. Alam niya na nilalakad siya ng Secret Demon Queen dahil tinatakasan siya ng Righteous Heavenly Alliance. Inamin niya na bilang isa sa 10 pinakamalakas na martial artist sa Merem, matagal na niyang alam kung paano alisin ang blood parasite, 5 taon na ang nakalipas. Pero kailangan niyang maging mas malakas para makalabas sa mahirap na bitag ng grupo. Kaya patuloy siyang nagsanay ng matindi para makalaya. Akala niya makakamit niya ang kalayaan, kaya sobrang galit siya sa alok ni Secret Demon Queen. Alam niya na hindi patas ang babae at hindi siya yung uri na makikipagnegosasyon ng patas. Naalala niya kung paano siya naloko noon, kaya sinayang niya ang 30 taon ng buhay niya na ginamit lang siya bilang tuta ng grupo. Ayaw na niyang maulit iyon. Matapang niyang binalaan si Secret Demon Queen na kung hindi siya susuko ngayon, hindi niya palalampasan ang buhay niya.
Sabi niya, kung tatakbo siya, may chance pa siyang makaligtas kahit miserable ang buhay niya. Nina si Secret Demon Queen sa banta ni Chun Hajan kahit malapit na itong mamatay. Sabi niya, hindi siya dapat mag-alala dahil hindi siya tulad ng kaawa-awang si Chun Hajan na wala ng pag-asa, at wala pa ring nakatalo sa kanya. Nakita ni Chun Hajan na wala talaga balak si Secret Demon Queen na ituro ang gusto niyang martial prowess. Kaya nilagyan niya ng enerhiya ang kanyang espada at sinabi, patas lang ang ginagawa niya dahil wala rin balak ang babae na iligtas siya kahit matuto siya. Biglang lumabas ang tunay na anyo ni Secret Demon Queen at naglaban silang dalawa. Nagkaroon ng napakalakas na pagsabog ng enerhiya. Sa gitna ng laban, nasugatan ang kamay ni Chun Hajan. Bigla siyang nabigla nang dumating ang First Elder ng Righteous Heavenly Alliance nang hindi niya namamalayan. Habang distracted siya, bigla sumugod ang First Elder at pinutol ang mga binti ni Chun Hajan. Samantala, pinutol naman ni Secret Demon Queen ang kanyang mga braso at tinusok siya sa dibdib. Napasubsob ang kamay ni Chun Hajan at nabutas ang kanyang katawan. Damanak ang maraming dugo mula sa kanyang bibig at katawan. Ang dating pag-asa niya ay napalitan ng matinding lungkot at sakit. Sa gitna ng madilim at malupit na eksena, ngumiti si Secret Demon Queen sa kanyang tagumpay. Hinawakan niya ang ulo ni Chun Hajan at walang kalaban-laban, pinugutan siya ng ulo. Pumailan lang ang malalakas na pagsabog, at napuno ng dilim ang paligid dahil sa gabi. Sa huling sandali ng buhay ni Chun Hajan, naisip niya, ito na ba talaga ang huli kong makikita bago ako mamatay? Wala siyang ibang pangarap kundi ang magkaroon ng isang simpleng buhay, kahit sandali lang. Sabi niya sa sarili, sana magkaroon ako ng pangalawang pagkakataon. Biglang nagbago ang tanawin. Nasa loob siya ngayon ng Heavenly Demon Divine Cult Main Sanctuary. Mapayapa ang paligid. Sa isang malinis na silid, may isang batang lalaki na nakahiga sa malambot na kama. Maluha-luha siya, butot balat ang katawan, mapotla ang mukha, at tuyo ang mga labi. Nakahiga siya ng mahina, habang iniisip niya ang mga salitang, kung magkakaroon lang ako ng isa pang pagkakataon, bigla siyang nagising. Samantala, sa kabilang bahagi ng gusali, usok ng sigarilyo ang pumuno sa silid ng ikaapat na batang pinuno ng demonic cult. May isang lingkod na nag-uulat sa kanya. Sabi nito, walang makapagsususpetsa sa kanya dahil lahat ng mga demonyo ay natatakot at nanunukso sa kanya. Dagdag pa niya, ngayong gabi, mamamatay daw ang isang taong nagngangalang Sorayang. Nakita ng pinuno ang ulat at natuwa sa balita. Lumipat ang eksena sa isang alaala mula sa kabataan ni Chun Hajan. Nakita ang mga patay na katawan sa lupa matapos ang isang labanan. Nakatayo doon si Batang Hajan, kasama ang isang kasama na may mahaba at nakatali na buhok, na nag-anyaya sa kanya na magpahinga. Pumayag si Hajan, basta't hindi sila magtatagal dahil ayaw nilang may makakita sa kanila. Napansin ni Hajan na may hawak ang kasama niya, isang maliit na ibon na gawa sa kahoy na may bukas na mga pakpak. Tinanong siya ng kasama kung hindi siya napapagod sa buhay nila bilang mga asasin. Gusto raw nitong umalis sa grupo sa kahit anong paraan at mabuhay ng malaya, parang isang ibon. Pinangarap niyang mamuhay sa isang malayong probinsya na may sariwang hangin, maraming puno, at malinis na kapaligiran, malayo sa amoy ng dugo. Sabik naman si Hajan na sumagot na gusto rin niyang makapunta sa ganong lugar. Nagtanong siya kung bakit hindi siya isasama ng kasama. Nagbiruan silang dalawa habang sinusubukan ni Hajan na sumama. Pagbalik niya, nakita niyang nakahandusay na ang katawan ng kanyang kaibigan. Dugo ang mukha nito. Napuno sila ng mga tao at may isang tao ang nagsabi, ito na ba ang kapalit ng pagliligtas ng alyansa sa buhay mo? Sabi nila, dahil gustong tumakas ang kaibigan niya, ito ang malungkot na kapalaran ng mga nagtangkang umalis at magtaksil sa Righteous Heavenly Alliance. Ang blood parasite sa katawan nila ay kusang gumagalaw at ito ang naghuhukom sa mga gustong tumakas. Biglang bumalik ang eksena sa huling sandali ni Chun Hajan bago siya pinugutan ng ulo ng Secret Demon Queen. Pero ito pala ay isang panaginip. Bigla siyang nagising ng may sigaw, hinahabol ang kanyang hininga, at pinapawisan ng malamig. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, lalo na't natatandaan niyang pinugutan siya ng ulo. Napahawak siya sa kanyang leeg, nagulat at nagtaka kung nasaan siya. Tumingin siya sa paligid ng silid at nagtataka kung paano siya napunta sa lugar na iyon.
Maganda at malinis ang silid kung saan nagising si Chun Hajan. Mukhang mamahalin ang mga gamit sa paligid niya. Pero naputol ang kanyang pag-iisip nang maramdaman niyang may paparating na tao. Pumasok ang isang babae na may dalang crane ng pagkain. Nagpakilala siya bilang si Ang Hua, ang kanyang tagapaglingkod. Nang makita niya na wala si Chun Hajan sa higaan, nagulat siya nang biglang lumabas ito mula sa likod niya at tinutukan ng chopstick sa leeg si Ang Hua. Binalaan niya si Ang Hua na huwag magingay. Tinanong niya kung sino ito at kung pinadala ba siya ng Steel Blood Fortress. Nagulat si Ang Hua sa kilos ni Chun Hajan, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang batang Panginoon. Nagpakita siya ng takot pero ipinaliwanag na matagal na siyang nakatira doon, pero sa nakaraang 6 na buwan ay wala siyang malay dahil sa sakit na tinatawag na chi blockage. 2 gabi na lang daw siyang bumalik sa kanyang malay. Pero hindi pa rin naniniwala si Chun Hajan sa kwento niya dahil sigurado siyang namatay na siya at hindi ito sakit lang. Habang ginigiit niya ang sagot, tiningnan niya ang salamin sa tabi at nakita ang mukha niya, isang taong hindi niya kilala. Dito nagsimula ang kanyang pagkalito. Naisip niya kung panaginip ba ito, o kaya ay isang muling pagkabuhay, o pagbabalik sa kanyang nakaraan. Mas lalo siyang nalito nang mapansin niyang hindi siya pamilyar sa lugar na iyon. Hindi niya maintindihan kung paano may ganoong lugar sa loob ng Murem. Biglang bumukas ang pintuan. May 2 estranghero na papalapit sa kanya. Isa ay lalaki na nakasuot ng itim na roba, may balbas at matalim ang tingin. Nagulat siya nang biglang lumuhad sila sa harap niya at sinabi na tama ang banal na katuron, at lahat ng mga demonyo ay lumuluhod sa kanya. Binitawan siya ng pagbati bilang pangatlong batang Panginoon. Hindi makapaniwala si Chun Hajan sa narinig. Banal na kasulatan. Bulong niya sa sarili. Dito niya nalaman na siya ay nasa loob ng Heavenly Demon Divine Cult, ang tanging divine cult sa loob ng Murem. Ang bumati sa kanya ay si Mudem, ang First Royal Guard ng Heavenly Demon Divine Cult. Lumipat ang eksena sa isang madilim na pasilyo na may mga magagandang palamuti dahil sa liwanag ng mga gasera. Pumasok si Mudem sa silid ng pinuno upang mag-ulat. Ipinag-ulat niya na nagising na ang pangatlong batang Panginoon, pero nawala ang lahat ng kanyang kakayahan, ang martial prowess, dahil sa sobrang pagod. Tinanong ni Mudem ang kanyang pinuno kung ano ang gagawin. Dahil sa tindi ng kapangyarihan ng pinuno, isang salita lang niya ay napaluhod si Mudem ng lalo. Inutusan siya na sa loob ng 3 buwan, hanggang sa closing ceremony, ay huwag nang mag-ulat tungkol kay Chun Hajan. Yumuko si Mudem bilang tanda ng pagsunod. Ang kultong ito ang isa sa pinakamatanda at pinakamalupit na grupo ng mga demonyo sa buong kasaysayan. Naitatag ito 1,000 taon na ang nakalipas ng isang Mirror Master, at kilala sila bilang pinakamalakas pagdating sa martial power. Kapag naririnig ng mga tao sa mundo ng Murem ang pangalan ng kultong ito, natatakot sila dahil simbolo ito ng kaguluhan at gulo. Kung pag-uusapan naman ang dami ng mga miyembro, mas marami pa ang pinagsamang lakas ng Righteous Heavenly Alliance at Steel Blood Fortress. Ang 3 grupong ito ay tinatawag na Powerful Triad. Pero kahit ganoon, ang Heavenly Demon Divine Cult ang itinuturing na pinakamalakas at pinakamagulo, mas matindi pa kaysa digmaan o sakit na kumakalat. Kaya tinatawag itong pinakamasamang demonic group. Sa pagbabalik sa kwento, makikita si Chun Hajan na tahimik na nag-iisip habang nakasilip sa butas ng nakabukas na pinto. Balisa siya at nagtataka kung paano siya nagising at napunta sa lugar na ito. Hindi pa rin siya makapaniwala na may pangalawang buhay siya. Kahit gusto niyang magkaroon ng pangalawang pagkakataon, hindi niya maintindihan kung bakit siya napunta sa ganitong demonic cult. Hindi siya mapakali sa loob ng silid, pero pinakalma niya ang sarili at naisip ang alamin muna ang sitwasyon para makapagplano ng susunod na gagawin. Kagabi, tumakas siya mula sa silid. Gumamit siya ng lihim na teknik para hindi siya mapansin, pero nahirapan pa rin siya dahil mahina ang katawan niya ngayon. Nagbihis siya ng itim na damit para makalihim at makapaniktik. Nagtago siya sa bubungan at nakinig sa usapan ng mga tao sa paligid. Dito niya nalaman na siya ang pangatlong batang Panginoon, ang pinakamalakas sa 7 disipulo ng kulto. Usap-usapan na dahil sa kanyang paggising, magsisimula na naman ang gulo at laban para sa posisyon. Bagamat dati siyang napakalakas, nawala ang kanyang kapangyarihan dahil sa pagkakoma na tinawag nilang chi blockage. Pero kahit ganon,
itinuturing itong isang malaking himala na buhay pa siya. Kung may natitira pang kapangyarihan si Chun Hajan sa kabila ng lahat, sabi nila, hindi ito basta-basta himala, patunay lang na isa siyang malakas na demonyo, kaya ganoon siya tinatawag. Dahil dito, natakot ang mga tao. Kilala si Chun Hajan bilang isang taong walang awa at mahilig magpahirap sa iba. Kaya minabuti nilang huwag na siyang lapitan, huwag makialam, at huwag siyang galitin. Nang matapos ang pag-uusap ng mga tauhan, lumabas si Chun Hajan sa tagwan at nabigla sa mga narinig niya tungkol sa madilim na nakaraan ng kanyang katawan. Nais ni Chun Hajan na makatakas sa kulto, pero alam niyang kailangan niya ng maayos na plano. Kahit isang oras lang siyang naniktik, sobrang pagod na siya dahil sa paggamit ng lihim na teknik kagabi. Bagamat buhay siya, parang katawan siya ng isang 80 taong gulang na mahina at parang mamatay na. Kaya napagdesisyonan niyang ibalik muna ang lakas ng katawan niya. Una, sinuri niya ang kanyang katawan. Umupo siya sa lotus pose at nag-concentrate ng husto. Napansin niyang magulo ang pagkakaayos ng 8 espesyal na meridian ng kanyang katawan. Determinado siyang ayusin ito. Nakakita siya ng maliit na masamang enerhiya na tinatawag na dungeon. Gagamitin niya ang boundless technique para alisin ito. Habang ginagawa niya ito, nagbitiw siya ng isang chant. Hanapin ang katotohanan sa gitna ng kaguluhan. Magliyab sa kawalan. Lampasan ang mga daanan ng buhay. Ilabas ang kalabuan sa isang kaisipan. Ang mundo ay gagantimpalaan ka ng kayamanan. Maya-maya, tumaas ang temperatura sa silid at naging mamasa-masa ang hangin. Isang napakalakas na aura ang lumabas mula sa katawan niya. Sa kanyang nakaraang buhay, ginamit niya ang ilan sa mga martial prowess mula sa sekte niya. Sa prosesong ito, nakagawa siya ng sariling martial prowess na tinawag niyang boundless technique. Para sa isang tulad niya na walang katayuan sa lipunan at walang kalayaan, ito ang pinakamahalaga sa buhay niya. Dahan-dahan nawala ang aura. Binuksan niya ang mga mata. Bagamat medyo nadismaya siya dahil umabot siya sa limitasyon niya, masaya siyang natanggal niya ang masamang enerhiya sa katawan niya. Maliit na bagay ito kumpara sa kaya niyang gawin noon, pero masaya siya na kahit papaano, nakasurvive ang katawan niya. Nagulat siya nang mapansin niyang napakatahimik sa paligid mula nang magising siya. Tanging mga doktor lang ang dumadalaw sa kanya, at si Ang Hua, ang babaeng taga-silbi, na laging may dalang pagkain at gamot pero palaging nanginginig sa takot. Nalaman niya na dahil sa kanyang reputasyon bilang isang malupit na demonyo, takot na takot ang mga tao sa kanya. Kaya hanggat hindi niya alam ang buong impormasyon tungkol sa lugar na ito, kailangan niyang magdoble ingat at huwag magpadalos-dalos. Makalipas ang 3 buwan, si Hong Yumun, ang ika-4 na batang Panginoon ng Heavenly Demon Divine Cult, ay naninigarilyo sa isang silid at nakikipag-usap sa kanyang lingkod. Pinaplano niya ang pagkawala ng ika-3 batang Panginoon na si So Rayang. Biglang may ulat mula sa lingkod na hindi pa rin bumababa ang lakas ni So Rayang kahit 3 buwan na ang lumipas mula nang ilagay siya doon. Sabi ng ulat, mabilis siyang gumaling kaya pala isipan ito sa kanila. Sabi ni Hong Yumun, puno ng sorpresa si So Rayang at palaging lumalampas sa inaasahan nila. Tinanong niya ang lingkod kung kailan darating ang isang taong nagngangalang Rain, na inaasahang pupunta sa main temple sa tanghaling tapat. Makikita natin si Chun Hajan na agad nag-ehersisyo sa kanyang kwarto. Pinipisil niya ang kanyang enerhiya sa kanyang kamao at patuloy na sumusuntok. Sa bawat malakas na suntok, natatamaan ang dingding ng silid. 3 buwan na niyang ginagawa ito para bumalik ang lakas ng kanyang mahina at nanghihingalong katawan. Unti-unti, nagbunga ang kanyang pagsusumikap. Habang lumalakas siya, mas mabilis na rin niyang naayos ang mga meridian ng kanyang katawan at natanggal ang natitirang masamang enerhiya. Isang araw, dumating si Ang Hua, ang babaeng lingkod, dala ang gamot para sa kanya. Ininom ni Chun Hajan ito, pero bigla siyang nagdeliryo. Nakita niya ang imahe ng blood parasite sa inumin. Nang magulat, nabagsak niya ang mangkok sa sahig at nagkapiraso-piraso ito. May tumawag sa kanya, at nakita niya ang imahe ng pinuno ng alyansa na nasa harapan niya. Pinagbabantaan siya na hindi siya makakatakas sa Righteous Heavenly Alliance kahit sa kamatayan pa. Nararamdaman niya ang presensya ng blood parasite sa kanyang katawan at sumigaw siya. Pero biglang nagising siya at tinawag ng taga-silbi. Nakita niya ang sarili niyang hawak pa ang mangkok na may halamang gamot, na buhaw pa rin.
Nalaman niyang ilusyon lamang ang lahat. Pagkatapos umalis ang taga-silbi, paulit-ulit niyang tinanong ang sarili kung kaya ba niyang maging malaya gamit ang bagong buhay at katawan niya ngayon. Samantala, sa labas ng kanyang kwarto may isang babae ang sumigaw sa kanya at sinabihan siya na mas maganda ang kanyang itsura ngayon kaysa sa inaasahan. Tinakpan niya ang kanyang katawan dahil hindi pa siya tapos magbihis, pero pumasok lang ang babae. Hindi niya talaga kilala ang babae, pero pumasok ito na parang first time niya palang dito kaya naisip niyang magplano kung paano makatakas. Sinabi ng babae na gusto niyang alukan siya ng tsaa kaysa hayaan lang siyang tumayo. Wala siyang ibang maisip dahil wala siyang alaala tungkol sa katawan ni So Ryan kaya ang tanging plano niya ay tumakas. Nagmadaling nagbihis si Chun Hajan at nagtakbuhan palabas ng pintuan habang sumisigaw, "Sorry, may kailangan pa akong puntahan. Emergency." Nagulat ang babae at nagtanong kung saan siya pupunta. Nabigo si Chun Hajan sa pagtakas dahil pinigilan siya ng dalawang malalaking lalaki, tauhan ng babae. Napabuntong hininga ang babae sa kawalang sukat nito at inutos sa mga tauhan na bantayan ang labas at pigilan ang lahat ng papasok sa silid dahil balak niyang makipag-usap sa ikatlong batang Panginoon. Sinalubong siya ng babae, at inalok siya na umupo muna at mag-usap ng saglit. Dahil marami silang kailangang pag-usapan, nagdahilan siya na hindi pa siya nakakapaglinis ng katawan at puno siya ng pawis dahil sa pag-eehersisyo, kaya kailangan niyang magpalit ng damit. Pumayag ang babae na maghintay habang nagpapalit siya, basta't wala siyang plano na tumakas. Nakahinga siya ng maluwag. Habang tinitingnan ng babae, alam niyang hindi ito normal kaya nag-alok siya ng impormasyon. Tinawag niya si Ang Hua, ang taga-silbi, na tumulong sa kanya magbihis. Pagkalayo nila, agad niyang tinanong si Ang Hua tungkol sa babae. Nagulat ang taga-silbi at sinabi na ito ay dahil sa chi blockage. Dahil dito, lagi siyang sumasakit ang ulo at nawawala ang alaala. Nag-aalala ang taga-silbi at inisip na baka mamatay na siya. Pinakalma siya ni Chun Hajan. Pinaliwanag ni Ang Hua na ang babae ay si Hong Yoren, isang demonyo na may koneksyon sa religion's internal enlightenment facility. Anak siya ng joke sa family, bahagi ng demon cult, at kapatid ng ika-4 na batang Panginoon. Si Hong Yoren ang pinakamalakas na disipulo, kilala sa galing at kinikilala ng hepe ng demonic cult. Nang tanungin ni Chun Hajan ang relasyon ng babae sa kanya at bakit siya hinahanap, hindi alam ni Ang Hua ang detalye. Alam lang niya na madalas silang magkita sa loob ng isang buwan, kaya hindi pangkaraniwan ang relasyon nila. Nagpasalamat si Chun Hajan kay Ang Hua at sinabi sa kanya na magpahinga dahil nag-aalala siya sa namamagang mukha nito. Nagulat si Ang Hua sa pagbabago sa ugali ng batang Panginoon. Noon, mabilis siyang magalit at lagi siyang sinasakta ng masasakit na salita. Pero ngayon, parang isang anghel na bumaba ang batang ito, mabait at magalang sa kanya. Bumalik si Chun Hajan sa silid at humingi ng paumanhin kay Yoren dahil sa kanyang kawalang galang. Tinanong niya kung ano ang dahilan ng pagbisita nito. Nagulat siya sa pagiging kalmado at merespeto ni Yoren, na dati ay palasigaw at mabilis magalit. Inisip niya na baka dahil nawala na ang kapangyarihan niya matapos ang chi blockage. Naglabas si Yoren ng isang kontrata na pareho nilang nilagdaan. Sinabi niya na wala silang dapat itago sa isa't isa. Ipinaalala niya na kapag may lumabag sa kasunduan o may pangyayari na kailangang baguhin ito, kailangang magbayad ng penalty na 3 beses ng halaga. Nalaman ni Chun Hajan na sinuportahan siya ng babae noon nang siya ay may sakit. Binigyan siya ng malaking halaga para sa medisina na tinatawag na wonder drug. Bukod dito, may iba pang gastusin na umabot pa sa higit 2,000 niyang pera, pero handa siyang bawasan iyon dahil malapit na sila. Hindi maintindihan ni Chun Hajan kung bakit siya inisponsoran ng nakababatang kapatid ng ika-4 na batang Panginoon. Ang layunin ni Yoren sa pagbisita ay singilin siya ng 6,000 niyang pera na penalty dahil sa paglabag sa unang kasunduan. Kung wala siyang pera, pinipilit ng kontrata na magbayad siya sa takdang petsa. Maingat na tinasa ni Chun Hajan ang sitwasyon at ugali ni Yoren. Ginamit niya ang kanyang sakit bilang dahilan para kanselahin ang kontrata, at siya pa ang naging biktima na gumastos ng malaki. Ngayon, gusto niyang humingi ng kabayaran na 3 beses na mas malaki. Gusto ni Chun Hajan na maibalik ang kanyang magandang pangalan at magkaroon ng yaman para makapagsimula muli. Pero mukhang wala itong pakialam sa mga pinagdaanan niya.
Sigurado siya na iniisahan siya. Sinabi niya na hindi dapat ganyan ang pagtrato sa kanya, lalo na sa mga kasama. Pero bigla siyang pumayag na bayaran ang halaga. Nagpadala siya ng papel, panulat, at tinta sa taga-silbi para gumawa ng kontrata. Pinili niyang sundin ang sinabi ni Yoren kahit masama, dahil gustong-gusto niyang makaalis sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Nang isulat niya ang kontrata, nagulat si Yoren sa bilis ng pagsang-ayon ni Chun Hajan. Alam niya na hindi matalino si Chun Hajan, pero hindi niya inasahan na ganito siya magpadalos-dalos. Ginamit niya ang pagkakataon at nagdagdag ng kondisyon, kung hindi makabayad si Chun Hajan, kailangang sundin niya lahat ng utos na parang aso. Kahit magkaedad lang sila, tinawag niya itong isip bata dahil matanda na ang utak ni Yoren. Nagalit man si Chun Hajan, tinapos niya pa rin ang kontrata dahil wala siyang lakas para gumawa ng gulo. Sinabi ni Yoren na matatapos ang kontrata kapag nabayaran na ang halaga. Pero habang epektibo ang kontrata, kailangan nilang magrespeto sa isa't isa. Narinig ni Chun Hajan ang salitang, respeto, at tanong niya, gusto mong magpakita ako ng respeto kapag binigay ko sa iyo ang ganitong kontrata? Napangiti si Yoren sa tanong. Bigla niyang inutusan si Anghua na tawagin ang commander ng Royal Guards. Nagulat si Yoren sa biglaang pagpapatawag. Maya-maya, dumating ang commander at nagbigay galang kay Chun Hajan. Tinanong ng commander kung paano siya matutulungan. Sinabi niya na may karuwahe na ihahanda dahil may pupuntahan si Chun Hajan. Sinubukan ng commander na pigilan siya dahil sa kalagayan niya. Pero sinabi ni Chun Hajan na pupunta siya sa Demon Lord. Inutos niya na maghanda ang karuwahe at ipaalam sa palasyo ng Demon Lord ang pagdating niya. Nagulat si Yoren sa desisyon niya at sinubukang pigilan. Pero determinado si Chun Hajan. Gusto niyang malaman ang opinyon ng Demon Lord tungkol sa kontrata at kung patas ba ito. Nagsimulang kabahan si Yoren dahil pareho silang malalagot kung malaman ang tungkol sa kanilang kasunduan. Sinabi ni Yoren na kahit siya ay disipulo, hindi siya makakatakas sa parusa kung malaman ng iba ang sekreto nilang kasunduan. Sabi ni Chun Hajan, alam niyang pareho silang malalagot at mapapag-alitan. Ang pinakamasama raw ay maaaring mapatapon siya sa labas dahil wala na siyang martial prowess. Pero kay Yoren, hindi siya makakaligtas kahit mapakulong siya. Kilala at respetado ang kanilang pamilya, pero kapag nakakulong si Yoren, mawawala ang posisyon at kayamanan nila dahil sa kahihiyan na dulot ng kasalanan nila, na hindi nila naalagaan ng maayos ang anak ng Jok family. Malinaw ang takot sa mukha ni Yoren dahil baka siya ang maging dahilan ng pagbagsak ng kanilang pamilya. Hawak ang kontrata, nagpaalam si Chun Hajan na aalis na siya dahil oras na para maglakad. Pero pinigilan siya ni Yoren at tinanong, hindi mo ba gustong maging supreme leader? Agad siyang binasag ni Chun Hajan at sinabi na imposible iyon dahil sa katawan niya. Habang umaalis, sinabi niyang magkikita sila sa palasyo ng Demon Lord. Nanginginig sa galit at takot si Yoren. Nilunok niya ang kanyang pride at tinanong, ano ang kailangan kong gawin para magbago ang isip mo at huwag kang pumunta sa Demon Lord? Nilapit ni Chun Hajan ang kontrata sa kanyang mukha at sinabing punitin niya ito gamit ang sariling mga kamay. Naalala ni Chun Hajan ang nakaraan niya bilang isang binatang assassin sa Righteous Heavenly Alliance. Kasama niya ang ibang assassins na nagtungo sa isang nayon. Kinuha nila ang mga bangkay ng mga taong pinatay dahil nagtaksil sa alyansa, kasama ang mga babae at bata. Inutusan niya ang mga tauhan na hanapin ang iba pang mga tao sa kalapit na nayon. Pagkaalis ng mga tauhan, napansin ni Chun Hajan ang hawak ng isang batang lalaki, isang inukit na ibon mula sa kahoy. Pinagpawisan siya nang maalala ang pamilyar na ukit na pareho ng nakita niya noon sa kaibigan niya. Noong kabataan nila, sabay silang nangarap na makalaya mula sa alyansa at mamuhay ng tahimik sa isang malayong probinsya. Maya-maya, biglang dumating ang kaibigan niya at pinatay ang iba pang tauhan. Galit na galit si Chun Hajan nang makita ang malamig na katawan ng bata at ng kanyang ina. Mabilis siyang sumugod at kinuha ang bata mula sa kamay ni Chun Hajan. Napuno ng pag-aalala ang mukha ni Chun Hajan at sinubukan niyang ipaliwanag na hindi niya alam na may pamilya ito dahil utos lang ang sinusunod niya, linisin ang mga nagtaksil. Akala niya ay mga traidor lahat ang pinapatay nila. Sumigaw sa galit ang kaibigan at tinanong siya ng emosyonal, trabaho lang ba talaga ang pagpatay sa mga tao? Dahil sa ginawa niya, umapekto ang blood parasite sa katawan niya.
Habang sumusuka ng dugo, hinawakan niya ang kaibigan at nilunasan ito. Lumuha ito at hindi matanggap ang buhay nila na puno ng pagpatay araw-araw. Sinabi ng kaibigan, Sean Hadjan, ano bang alam mo tungkol sa buhay? Walang alam ang isang assassin tulad niya, sabi nito bago siya tuluyang namatay. Sinumpa siya na sa susunod na buhay niya, magiging kamatayan siya para sa iba. Ito ang mga alaala na bumalot sa isip ni Chun Hadjan habang nasa karwahe siya. Sa nakaraang pangyayari, nag-request siya na makita ang Demon Lord para i-consulta ang kasunduan nila ni Yoren. Sa silid ng Demon Lord, ang pinuno ng Heavenly Demon Divine Cult, inaalalayan siyang magbihis ng mga taga-silbi. Mag-ara ang suot niya, may berdang ginto. Inihanda rin siya ng alak at iniinom habang nag-uulat ang First Royal Guard sa likod ng kurtina. Sabi ng gwardya, hiniling ng ikatlong batang Panginoon na makita siya at malapit na itong makarating gamit ang karwaheng galing sa palasyo. Inutusan ni Yoren ang First Royal Guard na dalhin si Chun Hadjan sa Demonic Judgment Pavilion. Nagulat ang gwardya, pero agad siyang sumunod sa utos. Samantala, habang nag-iinom ng alak ang Demon Lord, tila inaantok at walang pakialam. Bumisita naman muli ang doktor kay Chun Hadjan. Malapit na ang taglamig kaya ginabayan siya ng doktor para habutin ng damit pang taas. Pinakiramdaman ng doktor ang pulso ni Chun Hadjan at napahanga siya sa bilis ng paggaling lalo na ng mga ugat nito. Gumamit sila ng acupuncture at herbal na gamot pero mas mabilis pa raw ang paggaling kaysa inaasahan. Napansin ni Chun Hadjan ang kakaibang tingin ng doktor kaya nag-alala siya. Niyakap ng doktor ang batang lalaki at humingi ng paumanhin, sabi niya nagulat lang siya sa galing ni Chun Hadjan na magpagaling ng sarili. Sinabi ng doktor na hindi na kailangan ng acupuncture, sapat na ang pagkain at pag-inom ng Supreme Healing Potion. Habang nagbibihis si Chun Hadjan, nagtanong siya tungkol sa potion na hindi niya pa naririnig. Ipinaliwanag ng doktor na ito ay inuming gawa sa pinaghalong mga halamang gamot na tumutulong bumalik ang enerhiya. Gawa ito ng pinakamagagaling na artisan at ibinibigay lang sa pinakamataas na miyembro ng main sanctuary. Napaisip si Chun Hadjan at napuno ng pagdududa. Kung talagang galing ang gamot, sana gumaling na siya noon. Nagpaalam ang doktor na babalik siya makalipas ang 2 araw. Habang umalis ang doktor, pinag-isipan ni Chun Hadjan ang nalalapit nilang pagkikita ng Demon Lord. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong makita ito. Lahat ng tao sa Kanghomrang ay curious tungkol sa Demon Lord dahil posibleng siya ang pinakamalakas na pinuno. Kahit walang nakakaalam ng tunay niyang lakas, sigurado silang isa siya sa pinakamalakas sa mundo. Kahit gaano siya kuryoso, hindi nawawala ang pag-aalala ni Chun Hadjan na maaaring mapahamak siya dahil hindi pa niya alam ang Demon Cult. Gusto niyang maging maingat pero iniisip niya na baka muli siyang gamitin bilang kasangkapan na ayaw niyang mangyari. Pinunit ni Yoren ang kontrata sa mesa at humingi ng tawad. Inis si Chun Hadjan dahil kung hindi dahil sa kontrata, hindi siya mapipilit na makipagkita sa Demon Lord. Biglang dumating ang taga-silbi at inanunsyo na handa na ang karwahe mula sa palasyo ng Demon Lord. Walang pagpipilian si Chun Hadjan kundi harapin ang pangyayari. Nakadamit ng mag-ara, bumaba siya mula sa karwahe. Lumapit ang isang lalaki at sinabi na pupunta siya sa Demonic Judgment Pavilion. Sinundan siya at nagulat nang dalhin siya sa paanan ng bundok na may libu-libong hagdan. Sa tuktok ng bundok, sa gilid ng bangin, naroon ang pinuno na umiinom ng alak. Dahan-dahan umakyat si Chun Hadjan habang pinagmamasdan ang paligid. Maraming bantay ang nakatago sa mga anino ng bundok, mga high-level masters. Naalala niya ang mga panahon niya sa ilalim ng Righteous Heavenly Alliance kasama ang Steelblood Fortress. Pakiramdam niya ay nasa pugad siya ng dragon at bahay ng tigre, hindi siya pwedeng magkamali dahil baka siya'y mapatay. Pagdating nila sa dulo ng hagdan, may isang pintong metal na may simbolo. Sinabi ng gwardya na narito na sila, pero nagtataka si Chun Hadjan dahil hindi daw ganito ang hitsura ng pavilion. Bagamat nagtataka, pinilit niyang huwag magpakita ng alinlangan para hindi mabuking. Pinasimulan niyang maglakad sa loob ng madilim na pasilyo. Pinukas niya ang sarili para humanda sa pagkikita nila ng Demon Lord. Nagulat siya sa tanawin sa loob, wala nang lamig ng taglamig. Puno ng buhay ang paligid, may mga punong namumulaklak, malinis na batis, at mga hayop na naglalaro.
May isang oso na payapang umiinom sa ilog. Akala ni Chun Hajan na nananaginip siya dahil tagsibol ang klima sa loob samantalang taglamig sa labas. Marahil ito ay isang ilusyon, bulong niya sa sarili. Naisip ni Chun Hajan na ito ang klase ng lugar na gusto niyang tirhan noon pa man, nung plano niyang magretiro. Gusto niyang humiga sa damuhan, mag-relax, at matulog lang sa ilalim ng malalaking puno. Hinawakan niya ang mga cherry blossoms na namumukadkad sa ibabaw niya at namangha sa ganda nito. Parang totoo ang ilusyon na nilikha gamit ang illusory technique. Biglang may narinig siyang tinig mula sa isang pavilion. Hindi ito nandyan kanina, kaya nagulat siya nang biglang may lumitaw na pavilion doon. Sa gitna ng pavilion, may isang lalaki na mahaba ang buhok at nakatalikod sa kanya. Napagtanto niya na ito ang Demon Lord na haharapin niya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang kusang lumalakad ang mga paa niya papalapit sa pavilion, na parang may nagtutulak sa kanya gamit ang enerhiya. Para siyang nahuhuli sa hipnotismo at wala siyang magawa sa bawat hakbang niya. Pinagmamasdan siya ng Demon Lord habang umiinom ng alak. Sa unang hakbang ni Chun Hajan, buhay ang paligid. Sa pangalawang hakbang, tila kamatayan na ang nararamdaman. Sabi ng Demon Lord, interesante. Nang malapit na si Chun Hajan, tinanong siya ng Demon Lord kung ano ang inaasahan niya tungkol sa pavilion. Nababahala si Chun Hajan dahil hindi maganda ang kutob niya sa lugar. Nasa dulo ng bangin ang pavilion, at wala nang makukulay na bulaklak o damuhan sa paligid. Nararamdaman niyang delikado ang lugar, pero wala nang atrasan. Kung gusto niyang makalaya sa demon cult at magkaroon ng bagong buhay, kailangan niyang tapangin ang pakikipag-usap sa Demon Lord. Hindi pa siya nakakapasok sa pavilion, pero naramdaman na niya ang napakalakas na kapangyarihan ng Demon Lord. Nakaupo ang Demon Lord, si Li Qiansang, habang umiinom ng alak at matalim ang tingin sa kanya. Sa labas ng metal na pintuan, nakatayo ang First Royal Guard kasama ang gwardya na sumama kay Chun Hajan kanina. Tinanong ng gwardya kung nakapasok na ba ang ikatlong batang Panginoon. Kinumpirma ito ng First Royal Guard. Nagtanong ang gwardya kung may mga nangyayaring kakaiba sa loob. Ipinaliwanag ng First Royal Guard na sa ilalim ng pamumuno ng Demon Lord, 2 beses lamang may nakapasok na tagalabas sa Demonic Judgment Pavilion. Ang una ay 25 taon na ang nakalipas, nang tanggapin ng Demon Lord ang kauna-unahang disipulo niya. Tinanong ng gwardya kung ito ba ang unang batang Panginoon, pero hindi raw. Sabi ng First Royal Guard, ang unang batang Panginoon ay naging disipulo ng Demon Lord 20 taon lang ang nakaraan. Ibig sabihin, may nauna pang disipulo ang Demon Lord na hindi kilala ng karamihan. Ang kauna-unahang disipulo na iyon ay namatay sa loob ng Demonic Judgment Pavilion. Namutla sa takot ang batang gwardya at nangamba para sa buhay ni Chun Hajan. Ngunit sinabi ng unang Royal Guard na kung tunay nga namang nais patayin siya ng Demon Lord, hindi na siya kailangang dalhin dito. Ang pangalawang pumasok ay ang General Strategist, ang taong pinagkalooban ng pinakamataas na kapangyarihan upang pamahalaan ang lahat ng bagay sa Demon Cult, maliit man o malaki. Siya rin ang nag-iisang tao na nakaakyat sa posisyong ito dahil sa talino, hindi sa husay sa martial arts. May buong taas noo at buhay na lumabas si Chun Hajan mula sa Demonic Judgment Pavilion. Ito ang pangatlong pagbubukas ng Demonic Judgment Pavilion sa Makatwi, at sa pagkakataong ito, para sa pangatlong batang Panginoon. Makakalabas kaya siya ng ligtas at buhay. Nagpakumbaba at nagbigay galang si Chun Hajan sa Demon Lord, na kilala rin bilang Grand Demonic Master at Ruler of All. Bagamat walang nakikitang chi na lumalabas sa kanyang presensya, na parang isang karaniwang tao lamang siya, ramdam ni Chun Hajan ang napakalakas na dignidad nito. Wala siyang kailangang patunayan, kabilang siya sa 10 pinakamagaling na martial artists, at siya ang pinakamalakas na martial god sa buong mundo. Dahil sa kanyang sobrang lakas, itinuturing siyang half-immortal na nabubuhay sa ibang dimensyon. Naiisip ni Chun Hajan kung bakit hindi niya pinili maging isang malupit na tyrant. Sa imahinasyon niya, sinampal niya ang sarili upang magising at mawala ang takot na dulot ng aura ng Demon Lord. Hindi na niya malaman kung saan nawala ang kanyang pride bilang isa sa 10 pinakamalakas na martial artists. Nilagyan ng alak sa parehong mangkok ang Demon Lord at inabot ito kay Chun Hajan. Magalang itong tinanggap ni Chun Hajan at namangha sa kabataan ng karakter ng alak.
Napakabango nito at halatang mamahalin. Hindi na niya matindaan kung kailan siya huling uminom ng ganito kamahal at kasarap na alak. Nagulat si Chun Hajan nang tanungin siya ng Demon Lord kung bakit siya nais makipagkita. Sa palagay ni Chun Hajan, ang Demon Lord ay isang uri ng pinuno na ayaw ng paligoy-ligoy at diretso sa punto. Tinanong niya kung ganoon ba talaga kaliit ang damdamin ng mga tao rito at kung ganoon ba kalayo ang pagitan ng mga master at disipulo sa rehiyong ito. Tinikman niya ang alak at sinabi ang dahilan ng kanyang pagdating, may kahilingan siya. Nang tanungin kung ano ito, biglang nanlumo siya at hindi makapagsalita. Inis na inis siya sa sarili dahil parang nawala ang tapang niya bilang isa sa 10 pinakamalakas na martial artists. Ngunit nang makuha niya ang lakas ng loob, iba ang lumabas sa bibig niya. Ayos lang ba kung aalis ako dito sa Demon Cult? Ito ang nasabi niya, sa halip na magdahilan na gusto lang niyang lumabas para makahinga ng sariwang hangin. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi hintayin ang sagot ng Demon Lord. Hindi niya alam kung tatanggapin ba ang kanyang pagiging tapat, at hindi niya rin mabasa ang iniisip nito. Inutusan siya ng Demon Lord na muli siyang lagyan ng alak sa mangkok. Maya-maya, sumagot ito na hindi ganoon kalinaw ang nais mangyari. Ibig mo bang sabihin ay aalis ka lamang pansamantala, o gusto mo nang tuluyan ng putulin ang ugnayan mo sa Demon Cult? Hindi ka pa nakakasagot ng, may mga tanong pa, sabi ng Demon Lord. Ayaw mo na bang maging disipulo ko? Nagpapawis na ang katawan mo, at mariing itinanggi ni Chun Hajan na hindi iyon ang ibig sabihin. Ngunit nagpatuloy ang Demon Lord, sumuko ka na ba dahil hindi mo na kaya? Hanggang dyan na lang ba ang kakayahan mo? Malaki ang pagkadismaya nito dahil mataas ang inaasahan niya sa kanyang disipulo. Kahit gustong-gusto na ni Chun Hajan na kumawala sa grupo, muli niya itong itinanggi. Aniya, hindi pa siya ganap na nakabawi mula sa pagkagising, at hindi pa rin bumabalik ang kanyang dating lakas sa martial arts. Kaya kahit na nais niyang bumalik sa dati, hindi ito kasing dali ng inaakala niya. Kaya naisip niyang mas mabuti pang pansamantalang lumayo muna, magpalayo-layo upang makahinga ng sariwang hangin. Pinanindigan niya ang dahilan na iyon at hinayaan na kung ano man ang sabihin niya. Nang akala niyang maniniwala na ang Demon Lord, bigla nitong binagsak ng malakas ang mangkok ng alak sa mesa. Nagalit ang Demon Lord nang malaman na ang dahilan ng pagnanais ni Chun Hajan na makipagkita ay para lang magpaalam at magbakasyon. Napayuko si Chun Hajan, at dito niya naunawaan na walang saysay ang dahilan na iyon para makipagkita ng basta-basta sa Demon Lord. Naramdaman ni Chun Hajan ang matinding pagkatitig ng Demon Lord, na tila ba sinisilip nito ang kanyang kaluluwa. Parang binubuksan nito ang lahat ng kanyang mga lihim na para bang wala siyang itinatago. Sa gitna ng mga ito, iniisip niya kung ano ang susunod niyang sasabihin. Alam niyang isang maling hakbang o salita ang maaaring magdala sa kanya sa kapahamakan. Kung mabubuking siya, hindi niya alam kung anong uri ng galit ang ipapadama sa kanya ng Demon Lord. Nakakatakot ang posibilidad kaya't hindi siya pwedeng magkamali. Sa mga sandaling iyon, tinimbang ni Chun Hajan ang mga opsyon niya. Pilit niyang pinananatili ang tapang sa mukha kahit alam niyang wala siyang laban sa kapangyarihan ng Demon Lord. Ang buong katawan niya ay tila nilulunod ng presensya ng Demon Lord, at bawat segundo ay lumalabas na parang mabigat na pasanin. Kailangan niyang makahanap ng paraan para lokohin pa rin ang Demon Lord o magtago sa kahit anong paraan upang hindi siya mabuking bilang impostor. Ngunit nagulat siya nang bigla na lang tumalikod ang Demon Lord sa kanya. Pakiramdam niya ay handa na siyang tanggapin ang pinakamasama. Ang kaba sa dibdib niya ay parang mabigat na bundok na nagpapabigat sa bawat sandali na para bang tumatagal ng ilang siglo. Akala niya nahuli na siya, ngunit hindi maiwasan ni Chun Hajan ang malungkot para sa tunay na Sorayang, dahil pumunta siya rito upang bumisita at magbigay galang sa Demon Lord pagkatapos ng hirap na pinagdaanan ng disipulo at pagkakaligtas mula sa blockage na halos ikamitay niya. Ngunit imbis na makilala o kumustahin ito, sinabi lang ng Demon Lord na hindi nito alam ang mga tungkulin niya. Napaisip si Chun Hajan, ako ba ang kakaiba dito o may hindi ako alam? Habang nakatingin sa malayo ang Demon Lord, sa main sanctuary, sinabi nito ng walang emosyon na magpapadala siya ng tauhan sa loob ng 3 araw. Wala nang paliwanag, ni isang komento tungkol sa kalagayan ng disipulo, at ni isang sagot sa kahilingan nito. Tumingin si Chun Hajan sa Demon Lord,
Naghihintay pa ng karagdagang salita, pero wala na. Nang magpasya na siyang bumalik sa loob, doon niya naunawaan na tapos na ang usapan nila. Yun na yun. Tanong ni Chun Hajan sa sarili. Hindi pa rin malinaw kay Chun Hajan ang sagot ng Demon Lord tungkol sa kanyang kahilingan na makaalis para magbakasyon. Hindi niya alam kung pinayagan ba siya o kailangang maghintay pa ng karagdagang utos. Ang kawalang katiyakan na ito ang nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa at stress, na para bang mabigat na pasan sa kanyang mga balikat ang mga responsibilidad na hindi naman niya tunay na gusto. Nang siya ay makaalis na mula sa pavilion, napansin niyang muling tumuno ang Demon Lord, na tila nagbabalik sa malalim na alaala habang tanaw ang magandang tanawin, maliwanag na langit, malalagang halaman, isang napakagandang tanawin na matagal nang hindi nakita ni Chun Hajan mula sa Demonic Judgment Pavilion. Sa kabila ng mga suliraning hinaharap ni Chun Hajan, tila may mga bagay na inihahanda ang Demon Lord para sa hinaharap. Sa ilalim ng bilog na buwan, nagkita ang Demon Lord at ang kanyang unang Royal Guard. Inabot ng Demon Lord ng isang mangkok ng alak ang Royal Guard bilang gantimpala sa masigasig nitong serbisyo. Nagpasalamat ang Royal Guard ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang dibdib. Sa pag-uusap nila, tinanong ng Demon Lord ang kalagayan ng ikatlong batang Panginoon, at sinabi ng Royal Guard na siya ay nagpapahinga at nagpapagaling sa kanyang tahanan. Habang nagpapatuloy ang usapan, pumunta ang Demon Lord sa kulungan ng kanyang alagang ahas. Ipinahayag niya na maganda ang kanyang impresyon sa ikatlong disipulo kumpara noong una niyang makilala ito 10 taon na ang nakalilipas. Ipinaliwanag niya na inalagaan niya si Sor Ayang noon, inisip niyang isang makapangyarihang nilalang ito ngunit sa bandang huli ay nakita niyang parang isang makamandag na ahas. Napansin ng Demon Lord ang pagbabago sa aura at kondisyon ni Sor Ayang, pati na rin ang magic pearl na hawak nito. Habang papalayo si Sor Ayang mula sa kasamaan, tila lumalapit naman siya sa pagkaunawa ng kamatayan, isang konseptong naisip ng Demon Lord base sa mga hakbang ni Chun Hajan noong nasa loob siya ng pavilion. Sa bawat hakbang ni Sor Ayang, nangangitim at nalalanta ang lupa. Nagulat ang Royal Guard sa narinig dahil ang Demonic Judgment Pavilion ay isang lugar ng paghuhusga ng kasamaan, kung saan sinusuri ng Demon Lord at ng makapangyarihang formation ang puso at kalooban ng mga pumapasok. Kapag hindi nagustuhan ang nakita, pinaparusahan sila ng malagim na kapalaran mula sa formation. Pagkatapos, tinanong ng Demon Lord ang Royal Guard tungkol sa kalagayan ng Solitary Bamboo Grove. Sinabi ng Royal Guard na inaalagaan ito ng mga tauhan ng Court of Elders araw-araw. May average na 5 namamatay bawat buwan, ngunit sa nakaraang 4 na buwan, wala pang namatay, na ikinatuwa ng Demon Lord kaya inutusan niyang alisin muna ang mga tauhan ng court. Sa halip, planong ipadala niya ang ikatlong batang Panginoon sa lugar na iyon, na ikinagulat ng Royal Guard. Kinumpirma ng Demon Lord na tama ang kanyang narinig, ang Solitary Bamboo Grove nga ang perpektong lugar para makalanghap ng sariwang hangin, tulad ng hinihiling ng kanyang disipulo. Habang naglalakad siya, napansin niya ang kanyang alagang ahas na may nahuli at walang awa nitong pinatay at kinain ang isang daga. Isang paalala ng nagbabadyang panganib na naghihintay kay Sor Ayang sa lugar na iyon. Makaraan ang 3 araw, ipinadala na ng Demon Lord si Chun Hajan sa Solitary Bamboo Grove. Ngunit agad na naiinis si Chun Hajan sa paligid, madilim, puno ng mga aninong mistulang nagtatago sa mga dahon, at puno ng mga nakakatakot na halimaw. Sa kanyang balikat ay kumikiskas ang isang butiki na may 2 ulo, na lalo lamang nagdagdag ng kanyang pagkainis at pagkadismaya. Bagamat walang nakaririnig ng kanyang mga reklamo, inilabas ni Chun Hajan ang kanyang pagkainis, nagmumura sa sarili habang pinagmamasdan ang masukal na paligid. Tila nilalabanan niya ang mga sinabi ng Demon Lord sa kanyang isipan. Paano ito magiging perpektong lugar para makahinga ng sariwang hangin? Ang tanong niya sa sarili, galit sa kalat at kadiliman ng lugar. Ramdam niya ang pagputok ng bawat emosyon sa kanyang loob kahit siya lamang ang nakaririnig nito. Habang pinapalakas niya ang kanyang mga reklamo, may biglang bamulong sa kanyang likuran. Nagulat siya nang madama na may kasama pala siya simula pa kanina. Isang malamig at malalim na tinig ang bamulong bilang babala. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Hindi maganda ang pagsalita laban sa Demon Lord. Kahit kayo ay mga disipulo, hindi kayo ligtas sa parusa.
Ang bawat salita ng pang-aalipusta ay itinuturing na mabigat na kasalanan na maaaring magdulot ng parusang kamatayan. Naramdaman ni Chun Hajan ang bigat ng babala at ang lamig ng tinig na tila nagpasigaw sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng takot, agad niyang itinanggi ng bahagya ang kanyang galit. Hindi ako nagsasalita ng masama tungkol sa Demon Lord, wika niya, tinatanggol ang sarili. Ayaw niyang masangkot sa kapahamakan lalo na't batid niya ang kapangyarihan ng Demon Lord. Pasensya na, sagot ng kasama niyang disipulo, malumanay ngunit may halong pagsisisi. Alam ni Chun Hajan na hindi niya dapat ituloy ang usapan, mas mabuting iwasan ang pagtalakay sa Demon Lord sa ganitong mga pagkakataon. Ngunit hindi niya maiwasang madama ang lalo pang pag-apoy ng galit sa kanyang dibdib. Naroon ba ang karapatan ko na magsalita ng sariling saloobin? Hindi ba dapat may kalayaan din ako sa pananalita? Sa isip niya, patuloy siyang nagrereklamo. Para akong si Roy Olti, bulong ni Chun Hajan sa sarili, higit pa sa isang emperador ang turing nila sa kanya. Isang banal na nilalang ang Demon Lord na hindi pwedeng kwestiyonin. Napailing si Chun Hajan sa ideyang iyon. Para sa kanya, ang Demon Lord ay itinuturing na parang isang tunay na Diyos, kung saan ang bawat kilos at salita nito ay parang kautusan mula sa langit. Walang sinuman, kahit mga disipulo man tulad nila, ang may kalayaang magsalita laban sa kanya. Kahit ang mga pinakamalapit na tauhan sa Demon Lord ay hindi ligtas sa kanyang kapangyarihan. Naramdaman ni Chun Hajan ang pagkasekal, hindi siya makapagsalita ng malaya, hindi niya maipahayag ang tunay niyang nararamdaman. Kahit na mataas ang kanyang posisyon bilang disipulo, tila lalo lang siyang naiipit sa ilalim ng pamumuno ng Demon Lord. Hindi maiwasan ni Chun Hajan na itanong sa sarili kung gusto ba niyang manatili sa ganitong buhay, ang maglingkod sa isang nilalang na kinatatakutan niya at hindi niya lubos na nauunawaan. Kasama ni Chun Hajan ang isang miyembro mula sa Court of Elders, isang matangkad at respetadong alagad na nagngangalang Dungpil. Siya ang ikatlong pinuno ng Court of Elders ng Heavenly Demon Divine Cult. Matagal na siyang naglilingkod sa Demon Lord at kilala sa kanyang malalim na karunungan at disiplina sa loob ng kulto. Ngunit sa kabila ng mataas niyang posisyon, ipinadala siya bilang personal bodyguard ni Chun Hajan. Pagdating niya sa harap ni Chun Hajan, nagpakita siya ng respeto, bahagyang yumuko, at ipinakilala ang kanyang sarili. Ako si Dungpil, ikatlong pinuno ng Court of Elders, at inatasan akong maging iyong personal bodyguard, sabi niya ng mahinahon. Nagulat si Chun Hajan at pilit iniintindi kung bakit kailangan niyang magkaroon ng bodyguard. Hindi siya sanay na may nagbabantay sa kanya at mas gusto niyang gumalaw ng mag-isa. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng bodyguard ay tila isang istorbo, isang sagabal sa kanyang planong makatakas. Sa isip ni Chun Hajan, personal bodyguard. Bakit ko naman kailangan iyon? Ramdam niya ang init ng inis, ngunit hindi niya ipinakita ng sobra. Sanay siyang mag-isa, malaya sa mga mata ng iba, lalo na't madalas niyang ginagawa ang mga bagay sa sariling paraan. Hindi niya kailangan ng bantay, lalo na't si Dungpil ay isa sa mga pinuno. Alam niya ang kanyang kakayahan, at maraming taon na siyang lumalaban sa ilalim ng anino ng Righteous Heavenly Alliance. Napansin ni Dungpil ang pagkairita ni Chun Hajan, ngunit hindi siya nadala. Sa halip, nag-alab ang kanyang puso sa pagpapakita ng dedikasyon. Yumuko siya, pumikit, at buong galang na sinabi, "Sumusumpa ako kay Mara, ang Celestial King sa relihiyong Buddhism, na ayalay ko ang aking buhay bilang iyong gwardya. Paprotektahan kita, hindi lamang sa labanan, kundi sa bawat sandali ng iyong buhay. Iaalay ko ang aking kaluluwa at katawan upang tiyakin na ikaw ay ligtas mula sa anumang panganib." Habang sinasalita ni Dungpil ang mga ito, lalo lamang nadagdagan ang inis ni Chun Hajan. Nakaramdam siya ng kaba, hindi dahil sa dedikasyon ng kanyang bodyguard, kundi sa mismong ideya ng ganitong uri ng debosyon. Para kay Chun Hajan, ang mga ganitong uri ng panata ay hindi niya kailangan. Para sa kanya, patunay lamang ito na ang kanyang mga kasama ay nakatali sa isang kaisipan ng pagsunod, na parang alipin sa ilalim ng mga kautusan ng kulto. Hindi niya mapigil ang mapangiti. "Hindi ko kailangan ng debosyon mo," malamig at diretsahang sagot ni Chun Hajan. "Hindi ko kailangan ng proteksyon, at lalong hindi ko kailangan ng sumpa mula sa isang celestial being. Mas mabuti pang umalis ka at huwag mo akong sundan."
Mas sanay siyang gumalaw ng mag-isa. Bagamat may halong inis ang kanyang sinabi, hindi niya kayang lubusang palayasin si Dumpil dahil sa mataas na ranggo nito at koneksyon sa Court of Elders. Alam niyang hindi ganoon kadali ang tumanggi sa utos ng Demon Lord. Ngunit nanatiling kalmado si Dumpil sa kabila ng malamig na pagtanggap. Maaari kang magalit o magtampo, ngunit hindi ko tatalikuran ang aking tungkulin, sabi niya. Ang panata ko ay hindi lamang dahil sa utos ng Demon Lord, kundi dahil sa sarili kong desisyon na protektahan ka. Iaalay ko ang buhay ko para sa iyong kaligtasan, kahit hindi mo ito hinihingi. Pinatibay niya ang mga salita sa pamamagitan ng pagtaas ng boses, habang naninindigan sa kanyang dedikasyon. Patuloy na nakakaramdam ng inis si Chun Hajan. Komplikado na ang pagiging isang Panginoon sa kulto, at hindi na niya kailangan ng masigasig na bodyguard na sumusunod sa bawat galaw niya. Ngunit alam niyang hindi madaling makatakas sa mga tradisyon ng Heavenly Demon Divine Cult. Kailangan niyang tanggapin ang kanyang kalagayan, gaano man ito kahirap. Habang naglalakad siya papasok sa madilim na gubat, tahimik na sumusunod si Dumpil, bawat hakbang ay patunay ng kanyang walang sawang panata. Paikot-ikot si Chun Hajan sa loob ng solitary bamboo grove. Tila walang katapusan ng mga kawayan, pareho lang ang tanawin saan man siya tumingin, at pakiramdam niya ay niloloko siya ng lugar. Naupo na siya sa isang malaking bato, pinapalibutan ng mga kawayang mataas. Napabuntong hininga siya, sinusubukan pagkalmahin ang sarili habang pinagmamasdan ang tahimik na kagubatan. Ngunit sa kabila ng mapayapang tanawin, may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib, parang nakakulong siya, hindi makaalis, hindi makapunta saan man. Naiiyak siya sa sobrang pagkainis at pagkadismaya. Bakit ba ako nandito? Bulong niya habang pinapalo ang kanyang ulo sa kawayan. Bakit ako pinatapon dito ng walang kwentang demon cult? Gusto niya lang makaalis at makalayo sa kulto, ngunit heto siya ngayon, nakakulong sa isang lugar na puno ng kawayan at mga multo ng kanyang kabiguan. Pakiramdam niya walang ibang layunin ng lugar kundi pahirapan siya. Ngunit habang iniisip ito, napagtanto niya na hindi ganoon kadali ang makaalis mula sa kapangyarihan ng Heavenly Demon Divine Cult. Walang nakakalaya dito ng buhay ng basta-basta. Paulit-ulit siyang napabuntong hininga, ngunit sa pagkakataong ito, may halong pagtanggap. Kailangan niyang maging matatag at hindi sumuko. Sa halip na magpadala sa sama ng loob, pinilit niyang bumangon. Kailangan kong makalabas dito, sabi niya sa sarili, pinipilit kunin ang lakas mula sa kanyang determinasyon. Hindi siya papayag na matalo, gaano man kahirap ang sitwasyon. Napatanong si Chun Hajan, bakit ko nga ba gustong lisanin ang kulto na ito? Sa isipan ni Chun Hajan, muling bumabalik ang larawan ng panganib na nakita niya noong unang nag-reincarnate siya bilang si Sorayang, ang ikatlong batang Panginoon. Alam niyang kailangan niyang umalis. Determinado siyang lisanin ang lugar kahit ano pa man ang mangyari. Ngunit batid din niya na sa ngayon, imposibleng mangyari iyon. Hindi siya agad makakatakas mula sa kapangyarihan ng kulto, lalo na't pinagtitiktikan siya ng Demon Lord. Kaya habang nandito siya, wala siyang magawa kundi tanggapin ang katotohanan at gampanan ang papel bilang disipulo. Hindi niya gusto, pero kailangan niyang mamuhay bilang si Sorayang, ang ikatlong batang Panginoon. Para makaligtas, sabi niya sa sarili, kailangan ko ng kapangyarihan. Kailangan kong maging mas malakas kaysa sa kahit sino. Noon pa man, kilala na ang Heavenly Demon Divine Cult sa buong mundo ng MERM bilang isang organisasyon na nakabase sa prinsipyo ng survival of the fittest. Ang mahina ay walang karapatan, walang boses, at walang halaga. Sa Demon Cult na ito, tanging ang malalakas lamang ang nagtatagumpay at nabubuhay. Walang lugar para sa mga mahihina, at hindi rin pwedeng tumakas. Ngunit hindi siya susuko, hindi na siya gagawa ng mga maling hakbang tulad ng dati. Mula ngayon, haharapin niya ang lahat ng pagsubok ng taas noo at buong tapang, gamit ang lahat ng kanyang lakas at kakayahan. Kailangan niyang ipakita sa lahat, pati na sa kanyang sarili, na kaya niyang mabuhay sa ilalim ng matinding presyon at panganib. Haharapin ko ang lahat, pangako niya sa sarili. Hindi ko kailangan ng awa ng iba. Biglang sumilip mula sa mga kawayan si Dumpil, ang kanyang personal na bodyguard, at tinawag siya. Gulat na gulat si Chun Hajan sa biglaang paglitaw nito, na para bang nakakita ng multo. Napasigaw siya ng malakas at halos tumalon mula sa bato kung saan siya nakaupo, mabilis na tumayo at handang ipagtanggol ang sarili.
Kumakabog ang puso niya. Ano ka ba? Akala ko kung ano na. Sigaw niya, galit na galit habang pinipilit pakalmihan ang sarili. Yun pala, tinatawag lang siya ni Dumpil para kumain. Pasensya na, sabi ni Dumpil, yumuko bilang paggalang. Nais ko lang ipaalala na 2 araw na tayong nandito at hindi ka pa kumakain o uminom ng kahit isang patak ng tubig. Nag-aalala ako para sa kalagayan mo. Pinagalitan pa rin siya ni Chun Hajan, kahit alam niyang nag-aalala lang si Dumpil. Di ba sabi ko na huwag mo akong guluhin, sambit niya na may halong inis. Ngunit sa kabila nito, ramdam niya ang pag-aalala ni Dumpil. Naiinis pa rin siya sa sitwasyon, pero naintindihan niyang ginagawa lang ni Dumpil ang tungkulin. Hindi niya maipaliwanag na may taong tunay na nagmamalasakit sa kanya sa kabila ng kanyang inis. Sa susunod, huwag ka nang lilito ng basta-basta, lalo na't ganon ka nakakatakot ang mukha mo, dagdag ni Chun Hajan habang pinipilit balikan ang kanyang dating tapang. Napabuntong hininga na lang si Dumpil, alam niyang ganoon talaga si Chun Hajan. Pasensya na ulit, young lord. Ngunit kailangan mo pa rin kumain. Mahina ang mandirigmang kulang sa lakas. 3 araw na ang lumipas mula nang pumasok si Chun Hajan sa solitary bamboo grove, at sa bawat araw, lalong lumalalim ang kanyang pagmumuni-muni. Nakaupo si Chun Hajan sa lotus pose, tahimik na nagme-meditate upang i-cultivate ang kanyang natatanging teknik na tinatawag na boundless technique. Hindi ito basta teknik, kinakailangan ng lubusang pag-iisa ng katawan at kaluluwa upang maabot ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Tunay na nakatuon si Chun Hajan, halos hindi niya namamalayan ang paglipas ng oras. Unti-unti, pinalilibutan siya ng malakas na aura na nagmumula sa malalim na daloy ng kanyang chi. Ngunit biglang may kakaibang nangyari, naramdaman niya ang di pangkaraniwang daloy ng chi habang isinasagawa ang boundless technique. Hindi tulad ng dati, mas malakas at mas maayos ang pagdaloy nito sa kanyang katawan. Napansin niyang umabot na siya sa 3 level ng cultivation, na labis niyang ikinagulat. Sa kanyang nakaraang buhay bilang Assassin King, naabot niya ang tuktok ng 4 na level ng boundless technique. Ang teknik na ito ay nahahati sa 5 level, bawat isa'y nangangailangan ng malalim na pag-unawa at pagsasanay. Ang sikreto nito ay hindi lamang nasa pag-abot ng enlightenment, kundi sa perpektong pagsasanib ng martial arts at pisikal na katawan, isang teknik na bihira lamang makamit ng iba. Ngunit ngayon, sa kabila ng kanyang mahinang katawan, napansin niyang naabot niya na ang tuktok ng 3 level nang hindi sinasadyang naglaan ng matagal na panahon. At sa kasalukuyang kalagayan, malapit na niyang marating ang 4 na level. Paano nangyari ito? Tanong niya sa sarili habang humahanga sa bilis ng kanyang pag-usad. Malaki ang posibilidad na si Sor Ayang ay tunay na henyo, iniisip niya habang namamangha sa potensyal ng katawan na kanyang tinatahanan. Bukod dito, isang bagong teknik ang na-activate ng hindi inaasahan, ang purification technique. Ito ay isang teknik kung saan nililinis ang maruming chi mula sa kapaligiran at hinihigop ito patungo sa katawan. Sa madaling salita, pinoproseso ng katawan ang negatibong enerhiya mula sa hangin at ginagawang internalized power gamit ang suppression ability ng boundless technique. Sa bawat hininga, hinihigop ni Chun Hajan ang chi mula sa kalikasan, at agad niya itong pinoproseso sa loob ng kanyang katawan, na nagiging bahagi ng kanyang lakas. Nakita niya ang malaking potensyal nito at may pag-asa siyang maibalik ang kanyang dating lakas ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Dahil dito, lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Kailangan kong magpatuloy, sabi niya sa sarili. Pagkatapos ng 5 araw sa loob ng solitary bamboo grove, naramdaman ni Chun Hajan ang muling pagbalik ng kanyang sigla at lakas. Ang kanyang katawan, na dati ay mahina at may sakit, ay muling naging matatag at mas malusog pa kaysa dati. Ang mga nasirang ugat, daluyan ng dugo, at mga laman loob ay tila pinalakas ng kanyang matinding cultivation. Ramdam niya ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan, na tila may bagong sigla, tanda ng ganap niyang paggaling. Sa kanyang isipan, labis ang kanyang pasasalamat dahil nagawa niyang maka-adapt sa buhay sa loob ng solitary bamboo grove, isang lugar na puno ng katahimikan ngunit may kakayahang magpalakas ng mga mandirigmang tulad niya. Napansin din niyang mas naging maitim at mas makapal ang kanyang mahabang buhok, isang malinaw na tanda na nawala na ang blockage sa kanyang chi. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay muling dumadaloy ng malaya, walang anumang sagabal.
Higit pa rito, binusog siya ni Dumpil ng masarap at masustansyang pagkain na kanyang niluto. Nalaman ni Chun Hajan na hindi lang magaling na mandirigma si Dumpil, kundi pati na rin isang mahusay na tagapagluto. Napagtanto ni Hajan na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa gutom habang kasama siya. Bukod pa sa masarap na pagkain, nakakatulog din siya ng maayos, isang bagay na hindi niya naramdaman noong siya pa ang Assassin King. Si Dumpil ang nag-aalaga kay Hajan, binibigyan siya ng lugar upang makapagpahinga ng maayos. Sa bawat gabi, naramdaman niyang hindi lang pisikal na paggaling ang kanyang naranasan, kundi pati na rin ang katahimikan sa isipan, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit higit sa lahat, ang mga kakayahan niyang akala niyang nawala na ay muling bumangon. Isa sa mga kakayahang iyon ay ang kanyang hypersensation, isang espesyal na abilidad na nagising sa kanya nang siya ay naging bahagi ng madugong mundo ng mga assassin. Dahil sa maraming panganib na hinarap niya, ang kanyang katawan ay nagdevelop ng isang abilidad na tinatawag na heightened awareness. Ito ay naibalik sa kanya sa pamamagitan ng cultivation. Ang martial art na tumulong sa kanya ay tinatawag na Heavenly Net 6 Power Technique, isang pambihirang teknik. Ang unang anyo ng teknik na ito ay tinatawag na Omniscient Sight. Ipinataas nito ang lahat ng 5 pandama ni Hajan sa isang napakataas na antas. Ang kanyang pandinig, paningin, pangamoy, pandama, at panlasa ay naging sobrang sensitibo. Dahil dito, hindi na niya kailangang tumingin pa upang malaman kung ano ang nasa paligid niya, nararamdaman niya ang bawat galaw, tunog, at kahit ang pinakamaliit na hayop o insekto sa kanyang paligid. Ang bamboo grove kung saan siya naninirahan ay tahimik, ngunit alam niyang sa labas ng lugar na iyon ay may mas malalaking hamon na naghihintay sa kanya. Ngunit isang bahagi ng kanyang sarili ay parang nakapag-adjust na sa buhay sa kagubatan, na parabang isa ng bahagi ng kanyang pagkatao ang pamumuhay sa mga ganitong kondisyon. Hindi maiwasang isipin ni Hajan kung paano siya nakarating sa puntong ito, mula sa pagiging isang malupit at bihasang assassin hanggang ngayon ay tila isang tao na nakikipagsapalaran sa gubat na iyon. Tila sinadya ng Demon Lord na ipadala siya sa lugar na ito upang matulungan siyang mabawi ang kanyang lakas. Habang malalim siyang nag-iisip, bigla siyang ginulat ni Dumpil. Biglang sumilip mula sa mga kawayan si Dumpil, ang kanyang personal na bodyguard, at tinawag siya. Kumakabog ang puso niya. Ano ka ba? Akala ko kung ano na. Sigaw niya, galit na galit habang pinipilit pakalmayan ang sarili. Yun pala, tinatawag lang siya ni Dumpil para kumain. Pasensya na, sabi ni Dumpil, yumuko bilang paggalang. Tinawag siya ni Dumpil upang kumain, ngunit nag-init na naman ang ulo ni Hajan. Hindi lang dahil sa gulat, kundi dahil parang sinasadya ni Dumpil na gawing maligalig siya. Parang sinasadya mo na yata, Dumpil, sabi ni Hajan sa sarili habang nagpapakalma. Hindi na ito bago sa kanya, pero hindi pa rin maiwasan ni Hajan na magalit. Pakiramdam niya, nagmamaang-maangan lang si Dumpil para lang maghanap ng pagkakataong magpatawa siya. Ngunit hindi nagpatinag si Dumpil at sinabi ng seryoso, magiging mas aktibo ang mga demonic monsters kapag lumubog ang araw. Kailangan na nating bumalik sa base bago pa tayo abutan ng dilim. Alam ni Hajan na tama si Dumpil, kaya wala na siyang magawa kundi ang sumunod. Naglakad sila pabalik sa base. Naramdaman ni Hajan na mas panatag na ang kanyang kalooban. Sa wakas, nakapagpahinga siya ng maayos at nakakapag-isip ng maayos para mag-practice ulit ng martial arts. Habang naglalakad sila, pumasok sa isip ni Hajan ang isang plano. Pagsasamahin niya ang lahat ng kanyang karanasan at kaalaman bilang isang assassin, pati na ang likas na talento ng katawan ni Sorayang. Kung magtatagumpay siya, magiging isa siya sa pinakamalalakas sa lugar na ito. Ngunit habang naglalakad sila, biglang naramdaman ni Dumpil ang isang kakaibang presensya sa paligid, lalo na sa may mga kawayan. Tumigil siya at napatingin. Multo ba yun? Tanong niya sa sarili. Kinabukasan, biglang sumabog ang napakalakas na kapangyarihan mula kay Hajan. Ang lakas ng enerhiya ay gumalaw at hinawi ang mga kawayan sa paligid. Ang mga dahon ay naglaglagan. Mabilis ang lahat ng nangyari, at sa kabila ng kanyang kondisyon kanina, ngayon ay nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas. Dahil sa paggamit ng Boundless Technique, mabilis niyang nahanap ang daan pabalik sa kanyang lakas. Nararamdaman niyang malapit na niyang maibalik ang kanyang dating sigla, ngunit alam niyang hindi pa ito sapat.
Kaya't naisip niyang, ito na ang tamang oras para subukan ang paglipad. Dahil sa matinding lakas ng kanyang paghakbang, parang wala siyang bigat habang tumatalon mula sa isang kawayan patungo sa isa pa. Mabilis ang mga galaw niya at ang hangin ay tila sumusunod sa bawat galaw ng kanyang enerhiya. Naramdaman niyang bumalik na ang dalawang pinakamakapangyarihang martial prowess na kanyang natutunan, ang Boundless Technique, na nagpapabilis ng kanyang paghilom, at ang Heavenly Net 6 Power Technique na nagpapatalas ng kanyang 5 pandama sa lahat ng direksyon. Pero kahit na may dalawang malakas na teknik na ito, alam ni Hadjan na hindi pa kumpleto ang kanyang lakas. May ikatlong martial prowess pa siyang kailangang makuha, ang Dark Shadow Chi, na natutunan lamang sa pamamagitan ng pagsasama ng pinakamagagaling na elite hidden skills mula sa 10 dakilang sekta. Ito ang kapangyarihan na nagbigay sa kanya ng titulong Assassin King. Ang tatlong martial prowess na ito ang bumuo ng kanyang pangalan. Alam niyang kapag nakuha niyang muli ang mga ito, walang makakapigil sa kanya. Ngunit ngayon, ang tunay na pagsubok ay hindi na sa dati niyang katawan kundi sa katawan ni Sor Ayang. Habang patuloy niyang sinusubukan ang kanyang mga kakayahan, tumatalon siya mula sa isang kawayan patungo sa isa pa, at bawat hakbang ay puno ng precision. Ngunit sa isang punto, napatigil siya. Isang tanong ang sumagi sa kanyang isipan, maaari pa kaya akong matutong gamitin ang Dark Shadow Chi? Bagamat nasa katawan siya ni Sor Ayang, alam ni Chun Hadjan na siya ay bahagi pa rin ng Heavenly Demon Divine Cult. Alam niyang sa kultong ito, ang mga kasanayan sa demonic arts ang pinaka-importante na kailangang matutunan, mga teknik na itinago mula sa iba at ipinasalang sa bawat henerasyon ng kanilang mga leader. Naalala ni Hadjan ang mga oras na pinag-aralan niya ang iba't ibang martial arts, ngunit hindi niya natutunan ang tungkol sa demonic arts. Alam niyang kung mayroong espesyal na demonic art na ginagamit ng kulto, hindi ito madali o basta-basta matutunan, at tanging ang mga miyembro lang ng demon cult ang may karapatang matutunan ito. Ngunit isa lang ang sigurado si Hadjan, kung may pagkakataon pa upang mapalakas ang kanyang kapangyarihan, hahanapin niya ito, kahit na kailangan niyang dumaan sa pinakamapanganib na paraan. Kaya't plano niyang alamin kung anong demonic art ang tumutugma sa katawan at abilidad ng katawan ni Sor Ayang. Pagbalik ni Hadjan sa base, tinawag agad niya si Dangpil. Mabilis itong dumating at tumalon mula sa anino, parang hindi na ito bago kay Hadjan. Pero ngayon, hindi na niya ito pinansin, mas mahalaga ang kailangan niyang malaman. Dangpil, tawag ni Hadjan na may malalim na boses habang nakatingin sa kanya, sa aming mga disipulo, may isa bang hindi pa natututo ng demonic art? O mayroong natutong martial art na hindi demonic art? Napatingin si Dangpil at naguluhan. Patawad, Panginoon, sabi nito, yumuko bilang tanda ng respeto. Hindi ko po nauunawaan ang ibig ninyong sabihin. Napabuntong hininga si Hadjan. Hindi niya akalain na magiging ganoon ang reaksyon ni Dangpil. Kaya't binago niya ang tanong, kung hindi ko matutunan ang demonic arts, ano ang mangyayari? Lalo pang naguluhan si Dangpil, hindi ko po kayang isipin na hindi kayo matututo ng demonic arts, Panginoon. Ngunit kung mangyari po iyon, tiyak na hindi magugustuhan ng Demon Lord. Ang sagot ni Dangpil ay nagpakita ng matinding pananampalataya sa kultura ng Demon Cult. Lahat ng disipulo, lahat ng mandirigma sa Heavenly Demon Divine Cult ay inaasahang matutunan ang demonic arts. Kaya't ang ideya na hindi matuto ng ganitong martial art ay tila isang bagay na hindi nila kayang isipin. Tahimik na nag-isip si Hadjan. Alam niyang ang kanyang kasalukuyang katawan ay may kahulugan. Kailangan niyang matutunan ang demonic arts upang magpatuloy ang buhay na ito. Ngunit may isang tanong na sumagi sa isip niya, pwede ko kayang matutunan ang Dark Shadow Chi nang hindi dumaan sa demonic arts ng kulto? Bigla niyang tinawag si Dangpil muli. Seryoso ang tono, Dangpil, pumunta ka sa silid-aklatan. Sa ngalan ng ikatlong batang Panginoon, dalhin mo sa akin ang lahat ng secret texts tungkol sa demonic arts. Gusto kong pag-aralan ito. Nagulat si Dangpil sa biglaang utos, ngunit nang marinig ito, tumanggo siya at agad umalis upang sundin ang order ni Hadjan. Naiwan si Hadjan sa kanyang silid, malalim ang iniisip at nakatingin sa mga kamay niya. Kailangan niyang makuha ang lahat ng kasanayang magpapatatag sa kanya sa bagong mundong ito, ang mundong pinangungunahan ng mga demon leaders at mga makapangyarihang martial artists. Agad na nagtungo si Dangpil pabalik sa main sanctuary at nagpunta kay Mudam, ang First Royal Guard,
upang humingi ng permiso para hiramin ang mga lihim na aklat. Nagulat si Mudem sa kanyang hiling, at nagtataka siya kung bakit kailangan pa ni Dungpil manghiram ng mga libro, samantalang alam na ni Dungpil ang lahat ng nilalaman ng mga ito. Alam ni Mudem na si Sor Ayang, o ang ikatlong batang Panginoon, ay isa sa mga henyo ng Demon Cult, kaya iniisip niya na baka nais lang nitong mag-review o maghanap ng inspirasyon mula sa mga lumang aralin. Napakunot ang noo ni Dungpil, alam niyang tila magiging bastos ang tanong na susunod, ngunit hindi siya mapakali. Bilang guardian ni Sor Ayang, kailangan niyang maintindihan ang kalagayan ng batang Panginoon. Kaya't matapang niyang tinanong, may posibilidad po bang nawala ang mga alaala ng batang Panginoon dahil sa chi blockage? Napatigil si Mudem at nag-isip. Hindi niya agad alam ang sagot, ngunit naalala niya ang mga nakaraang obserbasyon niya kay Sor Ayang. Mula nang unang makilala nila si Sor Ayang, kitang-kita na ang pagiging henyo nito, ngunit kilala rin ito bilang arrogant, makasarili, at walang pakialam sa mga tao sa paligid. Ngunit pagkatapos ng pagkakakoma ni Sor Ayang at ang kanyang chi blockage, tila naging ibang tao na siya. Hindi lang si Mudem ang nakapansin nito, pati na rin si Anghua, ang matagal na tagapaglingkod ni Sor Ayang. Ipinagkwento rin ni Anghua kay Mudem na minsan ay nalilito si Sor Ayang, samantalang dati ito'y agresibo at madalas magalit. Naalala rin ni Mudem ang araw na nakita niya si Sor Ayang na buhay na lumabas mula sa testing ground ng Demon Lord, ang Demonic Judgment Pavilion. Kahit na mahirap makaligtas sa pagsubok sa loob nito, si Sor Ayang ay lumabas na buo at buhay, parang walang nangyari. At ngayon, nadagdagan pa ng ulat ni Dungpil na may kakaibang galaw ang batang Panginoon. Napabuntong hininga si Mudem at tumango. Naiintindihan ko kung bakit mo naisip itanong iyon, wika niya, at tumingin kay Dungpil na parang nagbibigay ng kasiguruhan. Pero wala kang dapat ikabahala. Ang batang pinagsisilbihan mo ngayon ay hindi basta-basta, dagdag ni Mudem. Isa siya sa 7 kandidato para maging susunod na leader ng Demon Cult. Hindi natin alam kung naglalaro lang siya o talagang nawala ang kanyang mga alaala, pero huwag ka nang magtanong pa, okay? Pinili ni Mudem na huwag na muna pag-usapan ang lahat ng detalye, at sinabihan si Dungpil na mag-obserba na lang sa mga susunod na mangyayari. Nagpatuloy si Mudem, isa ito sa mga dahilan kung bakit mahirap protektahan ang mga potensyal na successors ng Demon Cult. Ngunit pinagkakatiwalaan kita sa trabahong ito dahil alam kung kaya mo. Kumuha siya ng isang gintong susi mula sa kanyang damit. Ibinigay niya ito kay Dungpil at sinabi, ito ang susi ng silid aklatan. Sa pagkakataong ito, kumuha ka ng mga aklat pati na rin ang iba pang mga teksto. Ngunit siguraduhin mong alisin ang 3 o 4 na secret texts. Huwag mong ipahiram lahat sa batang Panginoon. Tumango si Dungpil, tinanggap ang susi, at nagsimulang magplano kung anong susunod na hakbang ang gagawin. Paalis na sana si Mudem nang bigla siyang tumigil, tila may naalala. Dungpil, tawag ni Mudem, na ipaliwanag mo na ba kay Sor Ayang ang tungkol sa Solitary Bamboo Grove? Napalunok si Dungpil. Hindi po, ngayon ko lang po sana siya bibigyan ng impormasyon tungkol doon. Seryosong tumingin si Mudem kay Dungpil at sinabi, alam mo kung gaano kadelikado ang lugar na iyon. Hindi dapat baliwalain ang mga panganib doon. Kailangan mong ipaliwanag ito kay Sor Ayang sa lalong madaling panahon. Masyadong mahalaga ang kanyang kaligtasan, at responsibilidad mo na protektahan siya. Opo, susunod po agad, mabilis na tugon ni Dungpil, ramdam ang bigat ng kanyang tungkulin. Tumigil si Mudem at tila nag-isip ng malalim. Palaisipan pa rin sa kanya kung ano ang talagang iniisip ng Demon Lord sa pagpapadala kay Sor Ayang sa isang lugar na kasing delikado ng Solitary Bamboo Grove. Ang Solitary Bamboo Grove ay hindi isang ordinaryong kagubatan. Kilala ito bilang isang demonic forest, at naruroon na bago pa man itatag ang Heavenly Demon Divine Cult. Matatagpuan ito sa loob ng 100,000 mountains at tinuturing itong isa sa mga pinakamisteryoso at pinakamapanganib na lugar sa Demon Cult. Sa loob ng mahigit 1,000 taon, ang kagubatang ito ay naging saksi sa pagkatalo ng maraming mandirigmang nagsusumikap ngunit nabigo. Ngunit sa kabila ng mga pagkatalong ito, naging susi naman ang kagubatan sa paglago at tagumpay ng Demon Cult. Sa mga mapapalad, ito ay nag-aalok ng malalaking biyaya, lakas, kapangyarihan, o kaalaman na hindi matatawaran. Ngunit hindi lahat ay makikinabang mula sa biyayang ito.
Para sa mga hindi handa o hindi karapat-dapat, naghihintay ang matinding panganib at kamatayan. Hindi lamang pisikal na lakas ang kailangan upang makaligtas, kundi pati na rin ang kakayahang pagtagumpayan ang mga espiritual at mental na hamon na matatagpuan sa bawat sulok ng kagubatan. Kahit na may panganib, tila naisin pa rin ng Demon Lord na gamitin ang Solitary Bamboo Grove bilang pangalawang pagsubok para kay Sorayang. Matapos niyang makaligtas sa unang pagsubok sa Demonic Judgment Pavilion, isang tagumpay na bihirang mangyari, ito na ang susunod na hakbang sa kanyang pagsasanay. Ipinapakita nito kung gaano kataas ang mga inaasahan ng Demon Lord kay Sorayang. Ngunit hindi maiwasan ni Mudam na mag-alala. Ang katotohanan na muling isusugal si Sorayang sa isang lugar na kasing delikado ng Solitary Bamboo Grove, kahit na hindi pa siya ganap na bumalik sa kanyang dating lakas, ay isang bagay na bumabagabag kay Mudam. Napaisip si Mudam kung ano kaya ang iniisip ng Demon Lord sa pagpapadala kay Sorayang sa ganitong uri ng pagsubok. Siguro gusto ng Demon Lord na malaman ang tunay na potensyal ni Sorayang, o baka gusto lang nitong makita kung gaano nakalayo ang narating ng batang Panginoon mula nang siya ay magising mula sa chi blockage. Sa kalaliman ng gabi, bumalik na si Dumpil at dinala ang mga lihim na aklat. Kinuha ni Hadjan ang mga ito at binilang ang mga secret texts na nasa harapan niya. Umabot ng 17, ngunit kahit sa dami ng aklat, hindi siya natuwa. Ang dami nito, inis niyang ibulong sa sarili. Pero sabi ni Dumpil, kaunti pa lang daw ito, at pinili niya raw ang mga pinakamahuhusay at may pinakamalaking impormasyon mula sa koleksyon. Ngunit kahit ganoon, nagduda pa rin si Hadjan. Kailangan ko ba talagang aralin ang demonic arts? Tanong niya sa sarili, na para bang bumigat ang kanyang loob sa harap ng bagong hamon. Ngunit mabilis niyang pinigilan ang sariling pagdududa. Naalala niya na kapag pinairal niya ang pagiging makasarili at tinignan ang demonic arts na mas mababa kaysa sa heavenly arts, hindi niya makikita ang tunay na halaga at potensyal ng mga ito. Hindi siya papayag na mangyari iyon. Kailangan niyang maging bukas sa lahat ng posibilidad. Alam niyang ang kanyang hinaharap ay nakasalalay sa pag-aaral ng mga ito, at ang bawat pagdududa ay isang hakbang palayo sa kanyang layunin. Ayon kay Dumpil, mula sa 17 secret texts na ito, 3 ang kailangang ibalik sa silid-aklatan sa loob ng 3 araw. Ang 3 aklat na iyon ay hindi basta-basta ipinahiram. Tinatawag ang mga ito na 10 Great Demonic Arts, ang pinakabanal at pinakamatinding teknik sa kanilang paaralan. Sa kasaysayan ng Heavenly Demon Divine Cult, ang mga aklat na ito ay para lamang sa unang, ikalawa, at ikatlong batang Panginoon, kaya kasama narito si Sorayang. Ang 10 teknik na ito ay kinikilala bilang pinakamataas na anyo ng demonic arts, at sino man ang makapagmaster ng kahit isa sa mga ito ay tiyak na magiging mas makapangyarihan kaysa sa karamihan. Sila ang magiging karapat-dapat na magmataas at maghari, at tinuturing ang mga teknik na ito bilang mga obra maestra. Lahat ng alagad ng Demon Cult ay pamilyar na dito, walang isa sa kanila na hindi ito napag-aralan. Kaya't kahit nagdadalawang isip si Dumpil, hindi na siya nakatiis at tinanong na niya si Hadjan, Batang Panginoon, talaga po bang hindi mo naalala ang lahat ng ito? Binagsak ni Hadjan ang hawak na aklat at naupo, parang bigla siyang tinamaan ng pagod. Nawala ang martial truths ko nang magising ako mula sa chi blockage, malungkot niyang inamin. Hindi na tulad ng dati ang aking isip at katawan. At ngayon, ipinadala pa tayo sa Solitary Bamboo Grove, malayo sa lahat. Kailangan kong subukan ang lahat ng paraan. Desperado na ako, dagdag niya, determinado. Kailangan kong aralin muli ang lahat ng demonic arts na nakalimutan ko. Kaya't humingi siya ng tulong kay Dumpil. Aniya, ikaw na lang ang natatanging pag-asa ko, at kailangan ko ang tulong mo. Hindi pa natutuloy ang mga panuto ni Hadjan tungkol sa mga armas nang biglang mangyak-ngiyak si Dumpil. Tila nag-alab muli ang kanyang determinasyon. Susuportahan kita gamit ang aking buhay, Batang Panginoon, pangako ni Dumpil, nanginginig sa emosyon. Nagulat si Hadjan sa bigat ng sinabi ni Dumpil. Gusto niyang pigilan ito, dahil alam niyang magdadagdag ito ng alalahanin sa kanya. Samantala, sa labas ng kanilang pansamantalang tirahan, may mga demonic beasts na nag-aabang. Bilang pag-iingat, gumawa si Dumpil ng barikada gamit ang kawayan upang maprotektahan ang paligid. Bago siya umalis, pinanood muna niya ang mga galaw ng mga halimaw.
Hindi pa sila nagsisimulang maghasik ng gulo, pero inaasahan niyang magiging mas aktibo ang mga ito sa loob ng 10 araw. Kaya't pinili niya ang pinakamaligtas na lugar sa buong Solitary Bamboo Grove, kung saan may sandali ng katahimikan bago dumating ang matinding pagsubok. Habang si Hajan ay patuloy na nag-aaral ng mga secret text sa loob ng bahay, nagdesisyon si Dumpil na gawin ang lahat upang hindi masira ang konsentrasyon ng batang Panginoon. Kaya kinabukasan, pinili niyang kunin ang mga armas na kailangan ni Hajan. Pagkaalis ni Dumpil, hindi na napigilan ni Hajan ang antok at nakatulog siya habang nakabukas ang mga aklat sa harapan niya. Sa di kalayuan, may isang demonic beast na nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon upang atakihin si Hajan. Ang Dark Shadow Chi, na pinag-aaralan ni Hajan, ay isang bihirang uri ng martial art. Bagaman kakaunti lamang ang nakakagamit nito, itinuturing ito bilang isa sa pinakamakapangyarihang teknik sa buong mundo ng martial arts. Hindi man ito kasing lakas ng mga lihim na teknik ng 10 dakilang sekta, ang lalim at kontrol ng Dark Shadow Chi ay kinikilala bilang isa sa pinakamahusay noong panahon ng kasikatan nito. Kakaiba ito sa ibang mga teknik dahil hindi lamang nakatutok sa kapangyarihan, kundi pati na rin sa balanseng enerhiya at kontrol. Ang sinuman na gumagamit nito ay kailangan ng matinding disiplina at kasanayan sa paghawak ng chi, kaya't hindi ito madaling matutunan ng kahit na sinong martial artist. Sa kabilang banda, ang mga demonic arts ay iba. Hindi ito tungkol sa balanseng enerhiya o disiplina. Ang demonic arts ay nakatuon sa pagkawasak at karahasan. Hindi ito binuo para sa kahusayan ng teknik, kundi para sa mabilis na atake at agarang resulta. Ang layunin nito ay atakihin ng walang pakundangan, inuuna ang lakas kaysa sa kasanayan, katatagan, o pagtatanggol. Para sa mga gumagamit nito, sapat na ang puwersang dala ng demonic arts upang magtagumpay sa laban, kahit na isakripisyo ang kalusugan o buhay ng gumagamit. Habang iniisip ni Hajan ang kaibahan ng Dark Shadow Chi at ng demonic arts, naalala niya ang mga pamamaraan ng mga assassin. Pareho ito ng prinsipyo ng demonic arts, mabilis, mapaminsala, at direktang pag-atake. Ngunit alam ni Hajan na ang tunay na lakas ay hindi lang nakasalalay sa kapangyarihan, kundi pati na rin sa kontrol at disiplina. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ni Hajan, alam niyang hindi sapat ang oras at kakayahan niya ngayon upang matutunan at magamit ang lahat ng 10 great demonic arts. Ngunit dahil sa kanyang hanggaring patatagin pa ang kanyang Dark Shadow Chi, naisip niyang baka magamit niya ang ilang prinsipyo mula sa mga demonic arts upang lalo pang palakasin ang teknik na ito. Habang binabasa niya ang mga secret texts ng iba't ibang demonic arts, napansin niya ang isang partikular na teknik, ang True Demonic Art. Alam niyang mapanganib ito, ngunit naisip ni Hajan na baka ito ang susi upang pagsamahin ang kapangyarihan ng demonyo at ang disiplina ng kanyang Dark Shadow Chi. Gagawin niya ang lahat upang matutunan ito, kahit pa mangahulugan ito ng pakikipagsapalaran sa mapanganib na daan ng demonic cultivation. Patuloy na binasa ni Hajan ang mga pahina tungkol sa True Demonic Art. Ayon sa mga nakalagay sa aklat, ang True Demonic Art ay isa sa mga pangunahing teknik sa demonic arts, kasama na ang Demonic Dissolution Art. Ito ang nagiging pundasyon ng ilan sa mga 10 great demonic arts. Ngunit kaiba ito sa iba pang mga teknik dahil ito ay mas advanced at may malaking pagkakaiba, lalo na sa kakayahang gamitin ang demonic chi. Sa katunayan, ito ay isa sa mga pinakamatandang teknik ng demon cult at naging pinagmulan ng iba pang mga teknik. Bagaman nasa sabik si Hajan na pag-aralan pa ang iba pang bahagi ng aklat, napagtanto niyang sobrang lalim ng mga konsepto. Hindi ito isang teknik na madaling maintindihan. Kaya, isinara niya ang aklat at nagdesisyon na subukan na lang ito sa pamamagitan ng praktikal na aplikasyon. Naghanda siya sa pamamagitan ng pagmumuni-muni. Una, binuksan niya ang kanyang mga pandama at ginamit ang Boundless Technique, isang teknik na madalas niyang ginagamit kapag maraming bagay ang gumugulo sa kanyang isipan. Sa pamamagitan ng teknik na ito, nagiging mas magaan ang daloy ng kanyang enerhiya at nakakapag-focus siya sa kasalukuyan. Habang nasa kalagitnaan ng pagmumuni-muni, naramdaman niyang may pamilyar na presensya na tila bumabalik. Inisip niyang ito ay si Dumpil na nagmamasid sa kanya. Nag-aalangan siya at naisip na kailangan pa niyang mag-ingat kay Dumpil, dahil alam niyang hindi siya dapat magtiwala ng buo sa kanya. Bagamat mukhang mabait at walang pretensyon si Dumpil,
Alam ni Hajan na hindi pa rin niya lubos na nakukuha ang loob nito. Matapos ang ilang sandali, natapos din si Hajan sa paggamit ng boundless technique. Nang lumingon siya, napagtanto niyang nagkamali siya. Hindi si Dangpil ang nakita niya kundi isang malaking halimaw. Isa itong nilalang na parang manok, may pulang balahibo, malalaking paa, pakpak na kasing laki ng isang tao, at tatlong nagnangalit na ulo. Sa itsura nito, tila isa itong mutant na bersyon ng Great King Yanluo, isang makapangyarihang halimaw sa mga alamat. Sa isang iglap, napilitan si Hajan na umatras nang hampasin siya ng halimaw. Ang pader ng kawayan sa paligid ay nagkalat at nagdalsikan sa lakas ng impact. Nagtulungan siya sa sobrang gulat, hindi makapaniwala sa laki at lakas ng nilalang na nakaharap niya. Saan ba nagmula ang nilalang na ito? Naisip ni Hajan. Ang lugar na ito ay puno ng misteryo at panganib, at tila bawat sandali ay nagbibigay ng panibagong pagsubok sa kanyang kakayahan. Nagsimula nang gumalaw ang higanteng manok. Pinagaspas nito ang malalaking pakpak. Nagulat si Hajan sa bilis ng nilalang, kahit na malaki ito. Sa isang iglap, lumipad ito sa ere at umatake gamit ang Sound Arts, isang teknik na hindi niya inaasahang magagawa ng isang halimaw. Ang lakas ng tunog ay halos nagpawala ng kanyang mga pandama, kaya kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang bilis at kagalingan upang makaiwas sa napakalupit na pag-atake. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.